Mateo, ang henyo. Credit to the author. M-701-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Boom! Nagkalat ang dumi, at nagkalat ang mga kalat kung saan-saan. Ang lugar kung saan naroon si Mateo ay may malaking hukay na direktang nabuwal mula sa marahas na enerhiya ng asensya na nagbubuga ng napakaraming alikabok. Sina Star Abyss at ang iba pa, lahat sila ay tumalikod ng may sakit, hindi nila matiis na makita ang anyo ni Mateo na natamba at naging labi. Sa ilalim ng suntok na ito ni Tommy, wala nang posibilidad na mabuhay si Mateo. Sa kabila ng dagok na ito, tila na ibalik na ng buong mundo ang katahimikan nito. Tanging ang mga lumilipad na buhangin at gumugulong na maliliit na bato na lamang ang naroon. Maraming mga martial artist ang nagpapakita ng kanilang hindi pagkaya. Ang mga kilos ni Mateo ay yumantig sa pinakamalambot na tibok ng puso ng bawat martial artist na naruroon. Kahit gaano pa kaitigas ang puso ng mga martial artist, ang kanilang mga puso ay gawa rin sa laman. Hahaha. Tanga kang bata. Isang mahina at walang paninindigan na lalaking tulad mo ang nangahas na pumunta at patayin ako. Talagang hanggal na hanggal. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Tommy. Kasalukuyan siyang kontento sa sarili at hindi niya napansin na may ilang martial artist na nakatingin sa kanya ng may pagmaliit. Nakakahiya naman. Isang napakalakas na batang henyo ang bumagsak ng ganito kabilis. Oo. Ang pagkakaroon ng ganitong lakas sa murang edad tunay na kahanga-hanga. Higit sa lahat, siya ay matapang at prangka. Kapag lumaki na siya sa hinaharap, tiyak na magiging isang makapangyarihang tao siya na magyayanig sa mundo. Hindi man lang nangangahas na makipag-ugnayan ng direkta sa isang kalaban na karapat-dapat igalang, hay. Sa kabisera, maraming tao ang nagkomento ng mahaba at mahina. Si Tommy pa rin ang pinakadakilang hari. Ngunit isang pagbabago ang tahimik na naganap tungkol sa kanyang katayuan sa puso ng kanyang nasasakupan. Nang sandaling niluwagan ng lahat ang kanilang mga pagsisikap, isang napakalakas na alon ng enerhiya ang biglang lumabas mula sa loob ng napakalaking ulap ng alikabok na iyon. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Tommy. Isang matinding panganib ang agad na bumalot sa kanyang buong katawan. Walong tiwangwang Skyfiend Palm. Sa isang padalos-dalos, direktang tinipon ni Tommy ang nakakatakot na enerhiya ng asensya ng isang boundless realm, at pinasabog ito patungo sa loob ng ulap ng alikabok. Sa oras na ito, isang napakalaking asul na dragon ang direktang pumutok sa ulap ng alikabok. Nagdala ng isang ungol ng dragon na umalangaw-ngaw sa kalangitan, ito ay direktang dumagundong patungo kay Tommy. Ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm na ito ay higit pa sa 100 beses na mas malakas kaysa noong nilipol nila ang Shangguan Wenru noon. Ang Fierce Gale World ay isang napakaliit na mundo. Ang antas ng katatagan ng espasyo ay mas malakas kumpara sa Endless World. At ang suntok na ito sa espasyo ni Mateo ay talagang sumikip hanggang sa lumitaw ang mga bitek. Noong nasa Soul Sea Realm si Mateo, napakalapit na niya sa Boundless Realm nang gamitin niya ang Spirit Rank na Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Ngayong nalagpasan na niya ang isang malaking hangganan, natural na mas mataas ang lakas ng galaw na ito. Ang lakas ng palad na ito ay lumampas na sa limitasyong kayang tiisin ng kalawakan. Ang mga lugar na dinaanan nito, ang kalawakan ay pira-piraso. Hindi pa lubusang naisagawa ang atake ni Tommy, at tinamaan na siya ng husto ng asul na dragon. Power! Diretso na bumuga si Tommy ng dugo sa hangin, ang kanyang katawan ay lumipad na parang saranggola na naputol ang tali. Isang figure ang biglang lumabas mula sa alikabok na parang kidlat at mas mabilis pang naabutan si Tommy. Boom! Hindi pa lubusang nawawala ang puwersa ng isang palad. Sinundan iyon ng isa pang suntok. Ang suntok na ito ay isang tama para sa lahat ng may buhay sa ilalim ng langit. Isang makapal na balak pumatay ang lumabas mula sa mga salita ni Mateo, na umalangaw-ngaw sa buong kabisera. Sino pa kaya ang taong ito kundi si Mateo? Ang kasalukuyang pisikal na katawan ni Mateo ay walang kapantay na kalakasan. Ang suntok na ito ay pinakawalan din gamit ang puwersa ng kamao ng Flame Movement through Dragon Carnage. Ang kabagsikan ay napakalakas, ngunit hindi rin ito nakamamatay.
Habang tumatama ang suntok sa laman, muling samuka si Tommy ng isang malaking subo ng sariwang dugo kasabay ng pag-ubo, at muling lumipad paatras ang kanyang katawan. Muling gumalaw ang figure ni Mateo, agad na lumapit kay Tommy sa ere, at sinuntok ito sa tiyan ng may dagandong. Power! Dumura si Tommy ng dugo. Tinamaan siya hanggang sa lumuwa ang mga mata niya. Ang suntok na ito ay tama para sa akin. Tanggapin mo ng maayos. Nang maranasan ni Tommy ang suntok na ito, ang kanyang katawan ay bumagsak ng napakabilis. Gayunpaman, mas mabilis pa ang bilis ni Mateo kaysa sa kanya, parang nagte-teleport pagdating sa ilalim niya. Isang suntok ang direktang tumama sa lumbar spine ni Tommy, na muling tumama sa kanya pataas sa langit. Para sa tatay ko ang suntok na ito. Para sa nanay ko ang suntok na ito. Para sa Star Abyss ang suntok na ito. Para kay Horen ang suntok na ito. Ang kasalukuyang si Mateo ay parang isang mabangis na halimaw. Ang bawat suntok ay puno ng marahas na lakas. Bukod pa rito, sa bawat suntok na ginagawa niya, may nababanggit na pangalan si Mateo. Sa huli, halos nasabi ni Mateo lahat ng pangalan ng mga taong naiisip niya. Kahit siya mismo ay hindi rin niya matindaan ng malinaw kung ilang kamao ang nasuntok niya. Ang kinikimkim na galit ay dati nang nakapagbigay ng ginhawa sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga suntok na ito. Natigilan ang lahat sa oras na ito, hindi alam kung bakit ang bilis bumaliktad ng sitwasyon. Malinaw na wala ng lakas si Mateo para gumanti dati. Sa isang kisap mata, nabuhay siyang muli ng may ganap na kalusugan. Pero habang binubugbog ni Mateo ang hari sa kanilang mga puso hanggang sa ganito, hindi alam kung bakit, nakaramdam sila ng matinding tuwa sa kanilang mga puso. Siguro masyado silang nadismaya kay Tommy ngayon, di ba? Wala na rin akong ibang masasabi. Sa wakas, hindi na talaga maisip ni Mateo kung sino ang dapat niyang hampasin, kaya sinuntok niya ng diretso ang dibdib ni Tommy, na tumama dito mula sa ere. Parang bola ng kanyen ang katawan ni Tommy, malakas na tumama sa lupa, at nagdulot ng malaking hukay. Nakita ng ilang martial artist mula sa malayo na ang isang walang kapantay na makapangyarihang nilalang ng kanyang henerasyon ay talagang natalo hanggang sa wala na siyang anyong tao. Gayunpaman, si Tommy ay isang makapangyarihang boundless realm sa huli. Kahit natalo siya ng ganito ni Mateo, mayroon pa rin siyang isang hiningang nananatiling nakabinbin. Dahan-daang lumapag si Mateo mula sa himpapawid, katabi ni Tommy. Ang sanhi ng malaking galit ni Mateo ay dahil sa kanyang mga magulang. Dahil sa dati pagtrato ni Tommy sa mag-asawang Henry, hindi niya ito natiis. Sa bagzo ng pambubugbog na ito, hindi man lang binawi ni Mateo ang kanyang mga suntok, inilabas ang lahat ng lakas sa kanyang katawan, at ibinuhos din ang mas malaking bahagi ng galit sa kanyang puso. Kanina, napakabilis ng mga kilos ni Mateo. Hindi malinaw na nakita ng lahat ang kalagayan ni Mateo. Nang nakatayo si Mateo sa oras na ito ay saka lamang natuklasan ng lahat na hindi pala siya nabuhay ng may ganap na kalusugan. Ang kawalang hiyaan ni Tommy kanina ay nagdulot pa rin ng matinding pinsala kay Mateo. Kasalukuyang puno ng mga sugat si Mateo, ang kanyang essence energy ay nauubos na, at mukhang napakahina. Napakahirap para sa lahat na isipin kung paano niya nagawa ang ganoong klase ng matitinding atake kanina. Bakit? Ganito. Pigil na pigil si Tommy. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyari bago ito. Hindi naman talaga peke ang mga sugat ni Mateo. Hindi yun kayang linlangin ang mga mata niya. Bukod dito, sa huling pagsabog, ginamit ni Mateo ang lahat ng kanyang enerhiya ng asensya upang protektahan ang mag-asawang Henry, at siya mismo ay pilit na dumanas ng lakas ng pagsabog ng daan-daang tier 5 pyroblast talismans. Kung iba pa iyon, mas matagal na sana silang patay kaysa sa matagal ng patay. Pero, may lakas pa rin si Mateo para gumanti kahit na malubha ang mga pinsalang natamo niya. Maaari kayang ang lalaking ito ay isang kakatwa. Malamig na ngumiti si Mateo at sinabing, sa tingin mo ba kailangan ko pang sabihin sa iyo? Ang isang taong katulad mo ay nararapat lamang maging isang magulong multo. Ang isang taong katulad mo, na sinasamantala ang katapatan ng iyong mga nasasakupan sa iyo, at ginawa mo silang sustansya ng ibang tao. Kawawa. Ang isang taong katulad mo, na inilulubog ang mga tao sa isang bangin ng pagdurusa para sa iyong sariling makasariling mga hangarin. Makasarili. Ang isang taong katulad mo, na walang hinihintay para sa tagumpay.
Kasuklam-suklam. Kaya, hindi ka angkop na malaman kung bakit ka mabibigo. 702. Ako. Hindi ako nagbibitiw. Malapit nang huminga si Tommy. Ngunit ang pagnanais na mabuhay pa sa kanyang mga mata ay walang kapantay ang tindi. Kahit na isa siyang mataas at makapangyarihang hari, hindi pa rin siya makakamit ng kahinahunan dahil sa harap ng kamatayan. Kinailangang pasalamatan ni Mateo si Trenton sa nagawang gumanti. Noong huling beses na tumulong siya sa brutal na pagbugbog sa Dragon Lord, naging masaya si Trenton at muling tinuruan si Mateo ng paraan ng paglilinang ng lahi ng dragon. Ang pangalan nito ay Tyrant Dragon Regeneration Art. Ito ay isang paraan ng paglilinang na labis na nagpahirap sa pisikal na katawan ng lahi ng dragon. Ang paglinang ni Mateo ng pamamaraang ito ng paglilinang ay maaaring magpasigla sa kapangyarihan ng dugo ng dragon sa kanyang katawan, na siyang magiging dahilan upang ang kanyang pisikal na katawan ay magkaroon ng isang malakas na kakayahan sa paggaling. Ang kasalukuyang si Mateo ay unang beses pa lamang nasulyapan ang pinto. Hintayin mong sanayin niya ng husto ang pamamaraang ito ng paglilinang, at halos maaabot nito ang antas ng walang kamatayan at walang hanggan sa kanyang malalaman na katawan. Siyempre, sinabi ni Trenton kay Mateo na kung hindi ay imposibleng magsanay sa ganoong antas maliban kung maaabot ng isang tao ang deity realm. Ito ang limitasyon ng isang bloodline. Ang bloodline ng isang divine beast ay dalawang magkaibang konsepto mula sa ordinaryong bloodline ng lahing dragon. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay lubos ding kakilakilabot. Nang dumaranas si Mateo ng mga pagsabog ng Pyroblast Talismans, tinipon niya ang lahat ng kapangyarihan ng dugo ng dragon sa buong katawan niya, at ginawa ang lahat para maibalik ang mga sugat sa katawan niya. Bagamat makapangyarihan ang mga Pyroblast Talisman, ang mga ito ay tier 5 talisman lamang sa huli. Dahil sa mga pinsalang natamo ni Mateo mula sa lakas ng pagsabog, mabilis siyang nakabawi. Hindi sumusuko, di ba? Kung gayon, sino sa kanila ang pumayag na mga taong pinatay mo? Tanong ni Mateo nang may malamig na ngiti. Kahit na napakalala ng mga pinsala ni Tommy, siya ay may malay. Sa oras na ito, may mga luhang umaagos sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi niya alam kung labis ba siyang nagsisisi o nagluluksa para sa sarili. Ngunit ang kanyang mga luha ay hindi nagpakita ng kahit isang bahid ng awa. Pinapaikot pa rin ni Mateo ang Tyrant Dragon Regeneration Art sa oras na ito, patuloy na pinapanumbalik ang mga pinsala sa kanyang katawan. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sabihin mo kung sino ang nag-udyok sa likod mo, at bibigyan kita ng paraan para makalabas. Biglang nagbago ang tono ni Mateo at sinabing, kung ikukumpara kay Tommy, mas maingat si Mateo sa tao, o puwersang nasa likuran niya. Hindi naman sa mabait at mahinahon si Mateo. Ang totoo niyan, kung hindi siya bibigyan ni Mateo ng matamis na bagay, siguradong hindi niya ito sasabihin. Natural lang na gustong-gusto rin ni Mateo na patayin si Tommy. Pero mas interesado siya sa puwersang nasa likod ni Tommy. Pero malinaw na hindi gagawin ni Mateo ang isang bagay tulad ng pagpapabalik sa tigre sa kabundukan. Ang hindi niya pagpatay kay Tommy ay hindi nangangahulugang hindi niya ito gagawing pale. Tunay nga, nang marinig ni Tommy ang mga salita ni Mateo, hindi sinasadyang napalitan ng intensyon ang kanyang tingin. Malinaw na hindi niya inaasahan na ganito pala karami ang alam ni Mateo. Ngunit mabilis na naging komplikado ang kanyang ekspresyon. Maliwanag na walang humpay ang kanyang pagpupumigla sa kanyang puso. Ang dami mo nang nagawa para sa kanila. Pero hindi ba't isa ka lang aso sa paningin nila? Ikaw, isang first-level boundless realm, ay matagal nang hindi gumagalaw. Gamit ang lakas mo, matagal ka na sanang hinayaan na umakyat sa divine realm. Pero sa huli, sabi ni Mateo. Nang marinig iyon ni Tommy, hindi sinasadyang nang inig ng bahagya ang kanyang katawan. Malinaw na naantig ng mga salita ni Mateo ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang puso. Nang makita ni Mateo na lumuluwag na ang kanyang pakiramdam, nagpatuloy siya at sinabing, kaya nga, tumigil ka na sa pagkakaroon ng mga hindi makatutuhanang panaginip. Siguro sa paningin nila, para ka pang aso. O, sa tingin mo ba talaga ay hindi ka mapapalitan? Hanggat handa sila, maaari nilang ipagpalit ang ibang tao para maging emperador ng hangin anumang oras. Habang sinasabi ito ni Mateo, malinaw niyang naramdaman ang paninigas ng katawan ni Tommy. Ayos. Halos hindi nakapagsalita si Tommy.
Kumilos ang puso ni Mateo, at nagtanong, sabi mo. Makikinig ako. Dugo. Isang salita lang ang sinabi ni Tommy at isang nakakatakot na aura ang nagmula sa malayo. Biglang nagkaroon ng premonition si Mateo. Sa isang iglap lang, isang itim na liwanag ang dumarating sa harap niya. Ang nakakatakot na aura na ito ay talagang pagmamayari ng Boundless Realm. Namangha si Mateo sa kanyang puso ngunit wala siyang oras para mag-isip ng masyado, dali-daling umiwas. Ang itim na agos ng liwanag ay may puwersang kasanlakas ng 30,000 KT. Ang bilis nito ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Gusto sanang iligtas ni Mateo si Tommy, ngunit huli na ang lahat. Puchi. Ang itim na dumadaloy na liwanag ay tumago sa katawan ni Tommy nang hindi lumilihis, agad na sinira ang lahat ng pagkakataong mabuhay. At sa pagkakataong ito lamang napagtanto ng mga tao na ang itim na agos ng liwanag na iyon ay isa palang mabigat na sibat na kulay itim. Umikot ang itim na chi sa itim na sibat. Sa pagtingin pa lang, nakakaramdam na ito ng kilabot sa puso ng mga tao. Mariing tinikom ni Tommy ang kanyang mga panga, nakadilat ang dalawang mata, nakatitig ng walang emosyon sa itim na figurang iyon sa ere. Hanggang kamatayan, hindi siya makapaniwala na gagawa ng hakbang ang taong ito para lipulin siya. Nakatutok din ang tingin ni Mateo sa anino na iyon, bahagyang dumilim ang kanyang ekspresyon. Nababalot ng itim na chi ang buong katawan ng taong iyon at hindi niya maaninag ang kanyang mga katangian. Pero parang may naramdamang deja vu si Mateo. Ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ng taong ito ay lubhang mapanganib, mas mapanganib pa kaysa kay Tommy. Hindi niya inaasahan na ang Fiercedale World ay nagtatago pa rin ng isa pang Boundless Realm powerhouse. Sa paningin ng lahat, dahan-daang lumapag ang tao mula sa himpapawid, lumapag sa tabi ni Tommy. Clank! Hinugot niya ang mabigat na sibat diretso mula sa katawan ni Tommy. Tuluyan ng tumalsik ang sariwang dugo. Nakatagilid ang ulo ni Tommy, parang patay na patay na. Hindi pa rin makapaniwala ang kanyang mga mata ng mga sandaling iyon. Maliwanag na namatay siyang walang anumang kawalang katarungan. Mateo, hindi mo inaasahan to, di ba? Magkikita tayong muli. Malamig na iwinaksi ng taong iyon ang mahabang sibat at sinabi. Itim na silhouette, mahabang sibat. Sa wakas ay naiugnay ni Mateo ang imaheng ito sa harap niya sa isang tao. Renan. Hey, akala ko naaalala mo pa rin ako. Hindi ko inaasahan na balang araw ay makakatayo pa rin ako sa harap mo at mahuhugasan ang dati kong kahihiyan. Ang taong ito na napapalibutan ng itim na chi ay ang ikapitong prinsipe, si Renan. Kamahalan, ang ikapitong prinsipe. Ito talaga ang kamahalan, ang ikapitong prinsipe. Siya. Hindi ba't pinahina ang kanyang dantian ni Mateo? Ito. Anong nangyayari dito? Lubhang nagbago ang ugali ng ikapitong prinsipe. Tiyak na nakaranas siya ng isang bagay na hindi natin maiisip. Pero kung titingnan ang kanyang aura ngayon, isa na siyang tunay na powerhouse ng Boundless Realm. Paano ito naging posible? Pinatay talaga ng ikapitong prinsipe ang sarili niyang ama gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang mag-amang ito, seryoso sila. Tumahimik kayo para sa akin. Simula ngayon, ako na ang bagong emperador ng hangin. Ang panahon ni Tommy ay tuluyan ng naging nakaraan. Biglang umungal si Renan, na sinasabi sa lahat ng nasa kabisera. Ang mga martial artist na iyon ay masiglang nag-uusap noong una. Ngunit sa oras na ito, hindi man lang sila nang ahas na huminga ng malakas. Masyadong malakas ang kahangahangang momentum ni Renan. Hindi talaga sila makapag-ipon ng lakas ng loob para lumaban. Pinatay mo ang sarili mong ama sa harap ng napakaraming tao. Hindi kaya umaasa kang magpapasakop sila sa isang taong katulad mo. Sumulyap si Mateo. Nang makitang karamihan sa mga tao ay may galit na ekspresyon ngunit hindi naglakas loob na magsalita, hindi niya napigil ang matawa ng pangungutya. Ngunit hindi nagalit si Renan. Malamig pa rin niyang sinabi, maaari kayang sa mundong ito, siya lang ang pinapayagang pumatay ng kanyang mga anak, habang ako ay hindi pinapayagang pumatay ng aking ama. Alam mo ba kung paano ginugol ng mga maharlikang inapo ang napakaraming taon? Simula sa sandaling tayo ay isinilang, makikipagkompetensya tayo sa isang malupit na kompetisyon sa pagitan nating magkakapatid. Sa huli, tanging ang pinakanatatanging tao lamang ang mabubuhay. Ganoon din ang pangatlong kuya, ganoon din ako.
Iniwan niya ang pangatlong kuya ng walang pag-aalinlangan dahil lamang sa nasaktan niya ang Star Abyss. Noong huling pagkakataon, dahil napinsala mo ako, naisip ko na natiyak na mamamatay ako. Sino ang mag-aakala na binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata at binigyan ako ng isa pang hindi inaasahang engkwentro? Hahaha. Hayaan mong tanungin kita, hindi ba dapat patayin ang isang amang tulad niya? 703. Sa loob ng mga salita ni Tommy, ang kanyang hinanak ay umabot sa langit ngunit nagbigay sa mga tao ng awa. Ipinanganak sa isang maharlikang pamilya, ang isang tao ay walang malayang pagpapasya. Ganito na nga ang mundo ng mga mortal, lalo na ang isang monarko na may kontrol sa mundo. Dahil sa ugali ni Tommy, natural na imposibleng magkaroon ng anumang banayad na pagkilos. Bilang kanyang anak, itinuring din itong isang trahedya para kay Renan. Ngunit si Mateo ay walang anumang simpatiya para sa kanya. Si Renan dito ay isang tipikal na kaso ng paglulunod sa pagkabulok, pagbebenta ng kanyang kaluluwa para sa lakas. Hindi karapat-dapat sa anumang awa. Dapat siyang patayin, pero hindi mo siya dapat patayin. Gusto mong maging emperador ng hangin, pero ano ang magagawa mo para mahikayat ang masa? Malamig na sabi ni Mateo. Malamig na sabi ni Tommy, gamit ang ano? Siyempre, gamit ang lakas ko. Isa na akong powerhouse ng Boundless Realm ngayon, na ang lakas ay mas malakas pa kaysa kay Tommy. Lahat sila. Sino ang maglalakas loob na hindi sumuko? Habang sinasabi niya, sinulyapan ni Renan ang lahat. Sa mga lugar na naaabot ng kanyang tingin, isa-isang yumuko ang mga taong iyon. Nakita mo ba, yun? Ang mundo ng martial artist, sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng lakas, makakamit ng isang tao ang respeto. Ako ang numero 1 tao sa mundo ng mabangis na Gale. Sino ba ang mga ngahas na hindi sumuko? Mapang-uyam na tawa ni Renan. Binigyan siya ni Mateo ng medyo nakakaawang sulyap at malamig na sinabi, respeto. Masyado kang nag-iisip. Hindi mo talaga naiintindihan ang kahulugan ng salitang ito. Kalimutan mo na yan. Kung titingnan mo ang hitsura mo, walang silbi ang pag-uusap tungkol dito kasama ka. Mukhang tinalikuran na ng mga sumusuporta sa inyo si Tommy, pero pinili ka na lang nila. Dahil ikaw ang pumatay kay Tommy, nasa iyo na ang responsibilidad na sabihin sa akin ang pagkakakilanlan ng iyong Panginoon. Ang pagpatay ni Renan kay Tommy gamit ang sibat ay malinaw na upang patahimikin ang isang tao at upang magtago ng isang sikreto, sa takot na ibunyag nito ang sikreto. Ngunit nakalulungkot, isang salita lamang ang sinabi ni Tommy, dugo, at siya ay napatay kasama ni Renan. Napakarami ng mga puwersang nagdadala ng salitang dugo sa banal na kaharian para isa-isahin. Hindi matukoy ng isang salita kung aling puwersa iyon. Ako nga, sa tingin mo ba ay kaya mong maging mayabang sa harap ko sa pamamagitan ng pagtalo kay Tommy? Para sabihin ko sa iyo, kahit na nasa kasagsagan siya noon, ang pagpatay sa kanya ay kasing dali lang din ng pagpitik ng mga kamay ko. Sabi ni Renan sabay tawa ng malamig. Ang kasalukuyang Renan ay ibang-iba sa impresyon ni Mateo noon. Masasabing dalawang magkaibang tao ito. Bagamat mapangapi ang Renan noon, mayroon siyang aura ng paghamak sa lahat ng nasa ilalim ng langit. Ngunit ang kasalukuyang Renan ay parang isang multo na nakakatakot, na nagbibigay ng kilabot sa mga tao nang hindi man lang nagsasalita. Walang nakakaalam kung anong uri ng pagbabagong anyo ang naranasan niya nitong ilang taon. Kung mayroon man akong kwalifikasyon para maging mayabang sa harap mo o wala, hindi mo ba malalaman pagkatapos ng laban? Malamig na sabi ni Mateo. Hey! Nakita ko ng buo ang laban ninyo ni Tommy. Ang palad na yan ay talagang walang kapantay na nakakatakot. Pero dapat yan ang alas mo sa butas, di ba? Pero, kung iyan lang ang palad mo, hindi mo ako matatalo. Hindi pa rin humihina ang boses ni Renan, at ang buong pagkatao niya ay naglaho na mula sa kanyang kinaroroonan. Sibat ng mga halimaw na may dugong pagpatay. Isang nakakatakot at matinong kapangyarihan ang kumalat, agad na bumalot kay Mateo. Ang itim na chi sa katawan ng sibat ay nagdadala rin ng napakadilim at malamig na aura, na sumusugod patungo kay Mateo. Siyempre, ang pinaka-nakakatakot pa rin ay ang mabigat na sibat na iyon. Isang diretsong sibat, walang kahit kaunting bahid ng kinang. Ngunit tulad ng Coiling Dragon Heaven devastating palm ni Mateo, ginawa nitong hindi makayanan at mapire-piraso ang espasyo.
Mabilis lang na naayos ng malakas na kakayahan ng espasyo ang mga bitek na ito. Napakalakas. Kailan nagkaroon ng ganito kalakas na lakas ang ikapitong prinsipe? Ang pamamaraan ng paglilinang at pamamaraan ng pakikipaglaban ng ikapitong prinsipe ay ibang-iba na sa dati. Ito ay parang pagtatakwil sa kanyang dating sarili at muling pagsilang. Oo. Malinaw na hindi ako ang tina-target ng atake niya. Pero nakakaramdam ako ng pagkailang sa buong katawan ko. Pero, napakalakas talaga ng atake niya. Hindi ko talaga kayang gawin yun sa ilalim ng palad ni Mateo. Maaari kayang. Ang taong iyon ang maging hari natin sa hinaharap. Kung gayon, paano na ang magiging mga araw natin pagkatapos nito? Sa mismong araw na ito, lahat ng karumihan ng maharlikang pamilya ng Fierce Gale World ay nabunyag sa harap ng mundo. Kung titingnan ang karakter ni Renan ngayon, kung siya ang magiging emperador ng hangin, malamang ay wala ring magandang araw na darating sa hinaharap. Sa harap ng sibat na maihahambing sa Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, hindi rin ito tinangkang baliwalain ni Mateo, direktang ginamit ang Origin Magnetism Spirit Wood, hinaharangan ang tunay na kapangyarihan sa labas ng kanyang katawan. Palma ng nakapangwasak na langit ng dragon na nakakulong. Walang pag-aalinlangang pinakawalan ni Mateo ang isang palad. Isang asul at isang itim, dalawang atake, ang nagbanggaan ng matindi, na direktang nagpakawala ng isang napakalaking shockwave. Ugong. Ang mga gusaling malapit kina Mateo at Renan ay direktang nabigla sa alikabok dahil sa aftershock, at gumuho kasabay ng isang malakas na kalabog. Matagal nang handa ang mga martial artist na iyon at naka-atres na ng napakalayo. Ngunit marami pa ring tao ang apektado. Ang mga medyo mahina ang lakas ay agad na nabigla hanggang sa mamatay. Ang unang round, pantay ang lakas. Grabe, hindi ko inaasahan na ang matinong kapangyarihan ko ay hindi kayang impluwensyahan. Mateo, ang dami mo talagang mga pamamaraan. Sabi ni Renan kasabay ng kakaibang tawa. Ang enerhiya ng asensya sa loob ng katawan ni Mateo ay tumaas ng husto. Napakasama ng pakiramdam sa ilalim ng suntok na ito. Hindi naman sa kulang ang kanyang lakas, kundi masyadong malala ang mga pinsalang natamo niya noon. Kahit na nakainom siya ng mga Essence Energy Recovery Medicinal Pills at ng Tyrant Dragon Regeneration Art, hindi rin posible na makabawi sa kanyang tugatog na estado sa maikling panahon. At ang pag-atake ni Renan sa oras na ito ay nasa kanyang pinakamahusay na kondisyon. Natural lamang na humawak siya ng isang napakadominanteng posisyon. Si Mateo lang din iyon. Kung iba pa iyon, wala na silang lakas para lumaban muli sa oras na ito. Sa pagharap sa ganito kalakas na dagok, sino pa ang may lakas para gumanti? Ngunit ang lakas ni Renan ay hindi na maaaring banggitin ng sabay-sabay. Kung isasantabi ang ibang bagay, ang lakas lamang ng isang sibat na ito, ay mas malakas kaysa noong nakipaglaban siya kay Mateo noon. Kung normal siyang magkukultibar hanggang sa Boundless Realm, wala talagang paraan para makamit ang ganitong uri ng lakas. Erehe at hindi tradisyonal na landas. Ganito lang ang paraan mo at gusto mo akong kalabanan. Ang sibat na ito ni Renan, na pinagsama-sama, ay talagang napakalakas hanggang sa sukdulan. Ngunit sa pagkawala ng banta ng matinong kapangyarihan, ang lakas nito ay kailangang lubos na bawasan. Malaki ang epekto ng matinong kapangyarihan sa mga ordinaryong martial artist. Sa isang labanan, maaari pa nga nitong matukoy ang tagumpay o pagkatalo. Pero hindi gumana ang galaw na ito kay Mateo, gaano man ito kalakas, wala rin itong silbi. Ha! Walang hiya talaga ang yabang mo. Kung hindi ako nagkamali ng hula, limitasyon mo na yung galaw ng palad kanina, di ba? Pero yung galaw ng sibat ngayon, kaya ko yang ilabas ng walang limitasyon. Gusto kong makita kung ilang beses mo magagamit yung lakas ng palad mo. Pagkatapos magsalita, muling itinaas ni Renan ang kanyang sibat. Pareho pa rin ang atake. Kumunat ang noo ni Mateo. Wala siyang ibang magawa kundi gamitin muli ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Ang lakas ng sibat na ito ni Renan ay napakalakas. Malamang ay hindi ito kayang tanggapin ng ibang mga teknik sa pakikipaglaban. Pinipilit siya ng lalaking ito na makipag-away ng harapan sa kanya.
Dahil nasa tugatog na ang kanyang kondisyon, gusto niyang gamitin ang pinakamalakas na martial technique para harapin ito ng harapan. Ang makapangyarihang mga teknik sa pakikipaglaban ay labis na nagpapahirap sa katawan. Dahil sa kasalukuyang kondisyon ng katawan ni Mateo, hindi niya kayang tiisin ang lahat. Medyo walang hiya ang ganitong paraan ng paghaharap. Boom! Isa na namang sagupaan. Ang lugar malapit kina Mateo at Renan ay puno na ng mga durog na bato at mga piraso, na nagiging isang disyerto. Nang matanggap ni Mateo ang suntok na ito, nalasahan niya ang tamis sa kanyang lalamunan, at sa wakas ay hindi na niya ito nakayanan at dumura ng dugo. Haha! Nakakapagpalaya! Muli! Sabi ni Renan sabay tawa ng malakas. Gaya ng sinabi niya, hinawakan ni Renan ang kanyang sibat at muling sumulong. 704. Isang sibat ang sumunod sa isa pa. Tila walang katapusan ang sigla ni Renan. Kung nasa pinakamahusay na kondisyon si Mateo, natural na walang masama sa pakikipaglaban sa kanya. Ngunit ang ganitong sitwasyon ngayon ay nagdulot na sa kanya ng mas maraming pinsala. Haha, Mateo, bakit ka nanghihina ng nanghihina? Itinuring kitang isang kalaban na panghabang buhay. Labis akong nadidismaya sa iyong pagganap. Mayabang na sabi ni Renan. 5 hanggang 6 na sunod-sunod na pagbangga, ang katawan ni Mateo ay umaabot na sa limitasyon nito. Totoo ngang makapangyarihan ang pisikal na katawan ng lahi ng dragon. Pero gaano man ito kalakas, mayroon din itong limitasyon. Bukod pa rito, ang cultivation realm ni Mateo ay hindi itinuturing na mataas. Napakalayo nito sa antas ng walang kamatayan at walang kapahamakan. Naglaban ang 2 tao mula sa lupa hanggang sa himpapawid. Bawat pagbangga ay magpapayanig sa buong kabisera. Ang 2 taong ito, ang kanilang opensibong kapangyarihan ay talagang napakalakas. Guru, hindi maganda ang sitwasyon. Kung magpapatuloy ito, matatalo si Little Junior Brother. Tinawag pa rin ni Horen si Mateo na Little Junior Brother dahil sa nakagawian. Hindi pa naghihilom ang mga pinsala ni Star Abyss sa oras na ito. Napabuntong hininga na lang siya at sinabing, hindi talaga natin kayang salihan ang ganitong antas ng pakikipaglaban. Ngayong dumating na ang puntong ito, umaasa na lang tayo na makakagawa si Mateo ng isang mahimalang galaw para manalo. Hindi napigilan ni Horen na mabilaukan ng marinig iyon. Oo. Isang malaking labanan sa antas ng Boundless Realm, wala siyang kwalipikasyon para sumali. Kung lalapit siya, ang mga aftershock ng labanan ng 2 tao ay agad siyang mapatay. Tiningnan ni Horen ang kanyang nakababatang kapatid na paulit-ulit na nahuhulog sa ere, inaabangan ang isang himala na mangyayari sa kanyang puso ng may pag-aalala. Boom! Isa na namang sagupaan. Diretso siyang natamba ng 10,000 talampakan ang layo ni Mateo, at bumulwak ang sariwang dugo ng walang pakundangan. Sok-sok! Mateo, hindi ba't kilala ka bilang isang walang kapantay na henyo na mahirap hanapin sa loob ng 10,000 taon? Bakit ganito lang ang lakas mo? Naging ganito ako ngayon para lang makipaglaban ulit sa iyo. Hindi mo ba maaaring ilabas ang kahit kaunting espesyal na kasanayan at hayaan mo akong masaksihan ang kapangyarihan at prestihiyo ng isang walang kapantay na henyo? Sabi ni Renan ng may pagmamalaki. Pinunasan ni Mateo ang sariwang dugo sa gilid ng kanyang bibig at biglang nagsabi ng nakangiti, Renan, wala ka ring kwenta gaya ng iyong matandang lalaki. Kahit na nahulog ka sa kasamaan at pilit na pinalakas ang iyong lakas, isa ka ring daga na sakam. Nang marinig ito ni Renan, biglang nagngingit-ngit ang buong pagkatao niya at sinabing, huwag mo akong ilagay sa parehong kategorya ng lalaking iyon. Sa harap ko, hindi man lang siya karapat-dapat magdala ng sapatos ko. Ngumiti si Mateo at sinabing, ganoon ba? Paulit-ulit ka pang nagsasabi na ako ang kalaban mo sa buong buhay mo. Pero wala ka man lang lakas ng loob na makipaglaban. Hindi ba't? May takot ka pa rin sa akin sa puso mo. Mukhang ang labanan noong nakaraan ay nag-iwan pa rin ng hindi maalis na anino sa puso mo. Malinaw na ginawa ni Mateo si Renan na mawala ng pag-asa. Tumahimik ka. Isa akong mataas at makapangyarihang Boundless Realm Powerhouse. Saan nanggagaling ang takot sa puso ko? Gumagamit ka ba ng mga salita para guluhin ang isip ko, at maghanap ng pagkakataon para samantalahin?
Haha, mangarap ka. Umiling si Mateo at bumantong hininga, isa ka lang natalo na kalaban. Bakit ko pa kailangang guluhin ang isip mo? Ang pagiging nasa Boundless Realm ay nagbibigay daan sa iyo upang matagpuan ang ganitong uri ng ilusyonaryong pakiramdam ng kasiyahan. Talagang ignorante. Ang isang taong tulad mo ay hindi kayang intindihin ang tinatawag na tunay na kapangyarihan. Gayunpaman, mukhang malalim na ang pagkakatanim ng iyong mental na demonyo at hindi mo pa kayang malampasan ang tribulation of ascension. Pinakiusap ko sa iyong tumahimik ka, hindi mo ba narinig? Pagkatapos kitang patayin, malalampasan ko pa rin ang kapigatian ng pag-akyat. Ang mga katulad mo rin ang gustong pumihil sa aking landas ng pag-akyat. Biglang nabaliw si Renan. Nagising ang isip ni Mateo. Lumitaw ang espada ni Zuan sa kanyang kamay. Bigla na lang nagbago ang mga pangyayari. Hawak ni Mateo ang Zuan sword, nakatingin kay Renan mula sa malayo at sinabing, "Renan, bago ka mamatay, bibigyan kita ng leksyon." Bilang isang aso, hindi ka na kailanman makakakuha ng malakas na lakas. Ngayon, hahayaan kitang tingnan ang tinatawag na tunay na powerhouse. Pagkatapos magsalita, iwinagayway ni Mateo ang mahabang espada. Isang nakakaantig at maringal na aura ang kumalat. Biglang nagsimulang rumaragasa ang mga bagyo sa dating kalmado at payapang kabisera. Sa ibabaw ng kalawakan, ni hindi alam kung saan nanggagaling ang maitim na ulap, natatakpan pa pala nito ang kalangitan at natatakpan ang araw. Ang espadang nakatutok sa katawan ni Mateo ay sumugod patungo sa kalangitan. Tila ang buong pagkatao niya ay naging sagisag langit at lupa. At sa loob ng bahaging ito ng langit at lupa, may mga di nahahawakang espada na gumagala sa lahat ng dako. Anong makapangyarihang aura? Ito ba ay layuning gumamit ng espada? Paano naging ganito kalakas ang layuning gumamit ng espada ng isang individual? Ang antas ng layuning ito sa espada ay malamang na higit na nalampasan ang tunay na layunin, tama ba? Bakit pakiramdam ko ang kinakaharap ni Renan ay ang buong mundo ng layuning sa espada? Nakakatakot talaga. Isa ba itong tunay na makapangyarihang bansa? Isang soberano na bababa sa mundo, ngunit hindi malupit. Nalalagpasan ang kasalukuyang panahon, ngunit hindi naman nangangahas na mandaya sa iba. Ang Mateo na ito ang talagang nagparamdam sa akin na magpatira pa at sumamba. Oo. Isa itong tunay na hari. Ibang-iba ito sa nararamdaman ni Renan sa mga tao. Hindi pa nailalabas ang espada ni Mateo, pero nag-iba na ang kulay ng mundo dahil dito. Ang mga martial artist ng Fierce Gale World ay talagang nahikayat niyang sumuko. Ang kapangyarihan ni Mateo ang nagparamdam sa mga tao na parang walang kapantay. Kahit gaano pa kalakas ang isang tao, wala nang paraan para maging mas makapangyarihan pa sa isang mundo. Pero si Mateo ngayon ang naging katawan ng buong mundo. Nang makita ni Renan ang eksenang ito, hindi napigilan ang kanyang mukha na biglang magbago. Hindi niya lubos maisip na may natitira pa palang lakas si Mateo para isagawa ang isang nakakatakot na martial technique. Kahit hindi pa nailalabas ang hakbang na ito, nang hindi na kailangang mag-isip, malalaman din ng isa na ito ay tiyak na magiging isang napakalaking dagok. Nagngalit si Renan hanggang sa lumikha ito ng mga tunog ng pagngangalit. Sa malamig na boses, sinabi niya, ang unang sumuntok ay siyang mananaig. Ang huli ay siyang mabibigo. Ang pinakamalaking disbentahan ng galaw na ito ay ang matagal na pagpapakawalan nito. Nang matuklasan ang koneksyon na ito, hindi na nagatubili si Renan. Agad na sumiklab ang kanyang matinong lakas. Alab ng dugong umaalingaw-ngaw sa kalangitan, sibat ng ganap na paniniil. Sa sandaling ito, si Renan ay tila naging sagisag ng isang Diyos ng mga demonyo. Ang madugong chi na iyon na pumailan lang sa kalangitan ay nagtipon-tipon sa dulo ng sibat. Alam niyang walang silbi ang matinong kapangyarihan ni Mateo. Kaya naman, direkta niya itong ginamit para palakasin ang kanyang martial technique. At ang galaw na ito rin ang pinakamalakas na atake na nagawa niyang ilabas ngayon. Kung sa normal na panahon lang ito, siguradong nakakagulat ang galaw niyang ito. Pero sa oras na ito, sa harap ni Mateo, para siyang isang payaso na nagyayabang. Hindi kayang linlangan ni Renan si Mateo kahit kaunti. Pero walang pakialam si Renan. Gusto niyang patayin si Mateo bago pa man gawin ni Mateo ang hakbang na ito.
Isang sibat na bumubuga, may taglay na aura na sumusulong ng may di matitinag na espiritu. Ang lugar na dinaanan nito, unti-unting nagkapira-piraso. Pumunta ka sa impyerno. Tila nagsanib puwersa si Renan sa iisang katawan gamit ang mabigat na sibat. Hindi matatawarang lakas ng isang sibat na ito. Tila nag-teleport siya, at nakarating mismo sa lugar na mahigit 100 talampakan sa harap ni Mateo. Pero, ang distansyang ito rin ang kanyang limitasyon. ARGHHH. Umungol si Renan ng buong lakas, itinoon ang lahat ng enerhiya ng asensya at matibay na kapangyarihan sa kanyang katawan sa dulo ng sibat. Gayunpaman, ang dulo ng kanyang sibat ay hindi na talaga kayang sumulong kahit 1 pulgada. Parang may na-activate na harang sa radius na 100 talampakan sa paligid ni Mateo. Gaano man kalawak ang kakayahan mo, hindi mo rin kayang lagpasan ang harang na ito. Sa sandaling iyon, dahan-dahang iminulat ni Mateo ang 2 mata. Nakatingin ng may kaawa-awang kay Renan na ibinibigay ang lahat, at walang pakialam na sinabi, isang espada ang dumudurog sa langit at lupa, isang kaisipan ang yumayanig sa kalawakan. Asher Deeper Floating Zero Sword, pinuputol. Ang langit. Isang espada lang ang nakalabas, tumahimik ang buong mundo. 705. Walang magarbong paggamit ng enerhiya ng asensya, walang magarbong mga aksyon. Ang totoo, isa lamang itong simple at walang palamuting espada. Ang meron lang, purong hangarin sa espada ang natitipid hanggang sa limitasyon. Ang mabigat na sibat sa kamay ni Renan ay isang mid-grade na profound artifact level na armas. Masasabing hindi ito masisira. Gayunpaman, sa sandaling pinakawalan ni Mateo ang kanyang espada, ito ay nahati sa 2 bahagi direkta mula sa dulo ng sibat. Puchi. Wala na sa lugar kung nasaan si Renan ang kanyang figure. Ang lugar kung saan siya nakatayo, ang espasyo sa lugar na iyon ay may natanggal na napakalaking bitek. Ang espasyong bitek na ito ay 1,000,000 talampakan ng haba. Ang lumikha ng puwang na ito ay natural na ang espada ni Mateo. At ang buong pagkatao ni Renan ay nalibing na sa limot dahil sa layunin ni Mateo na gumamit ng espada. Ang napakalaking siwang na ito ay tila may butas na napunit ng isang tao sa ere. Ang loob ay puno ng marahas at magulong agos. Ang mahabang sibat ni Renan ay direktang nilamon ng magulong agos ng espasyo. Para bang gustong lumunin ng marahas at magulong agos ng tubig ang lahat ng nakapalibot na lugar, higupin ng mga bagay-bagay patungo sa walang hanggang kadiliman. Mahigit 100 talampakan lamang ang layo ni Mateo mula sa puwang na iyon. Ngunit gaano man kalakas ang puwersa ng pagsipsip ng espasyong magulong daloy na iyon, hindi siya natitinag na parang puno ng pino. Ang kakayahang makabawi ng espasyo ay napakalakas. Di nagtagal, ang napakalaking hukay na 1,000 talampakan ang haba ay nakabawi sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Pagkatapos ng ilang dosenang paghinga, ang espasyong bitek ay tuluyang naibalik sa dati. Bumalik na sa katahimikan ang lahat. At sa mundong ito, wala na ang taong ito na si Renan. Tila isang walang laman na lungsod ang buong kabisera sa oras na ito. Simula ngayon, wala ni Kay titing na ingay ang narinig. Walang kapantay ang matinding gulat na dulot sa kanila ng isang espadang ito. Kahit na naglaho na lang ang lahat, hindi pa rin sila nakakabalik sa kanilang katinoan. Ang isang espadang ito ang nagbigay sa kanila ng walang katapusang alaala ng nalalasahan pagkatapos. Ang ganitong uri ng layuning gumamit ng espada na higit pa sa isang maliit na mundo ay hindi ang pagkakataong makita ng lahat. Pagkatapos nito, sino ang nakakaalam kung ilang martial artists sa Fierce Gale World ang nakamit ang daw dahil dito, kung saan ang kanilang lakas ay lubos na lumakas. Emperador ng hangin, kamahalan. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas, sa wakas, may isang taong bumalik sa kanyang katinoan. At ang una niyang reaksyon ay ang yumuko kay Mateo. Dahil may isang taong nangunguna, may iba pang sumasang-ayon. Yumuko silang lahat isa-isa at gusto talaga nilang maging emperador ng hangin si Mateo. Itinabi ni Mateo ang espada at tumayo roon, tinatanaw ang lahat ng may buhay. Hindi niya ito sinasadya, ngunit mayroon siyang kilos ng isang hari. Hindi ako magiging emperador ng hangin ninyo. Hindi rin ninyo kailangan ng emperador ng hangin. Ang mga martial artist na naniniwala sa iba ay hindi kailanman magiging isang makapangyarihang nilalang. Ang pananampalataya ng isang martial artist ay maaari lamang maging ang kanilang sariling puso, isang pusong nakahilig sa Tao. Gibay ng sentral na kabisera.
Ang kabisera na ito ang hall ng inyong mga martial artists sa Fierce Gale World. Basagin ninyo ito at matutuklasan ninyo ang ibang mundo. Ang kalagayan ng pamumuhay sa Fierce Gale World ay hindi maihahambing sa Endless World. Gayunpaman, ang malalakas na hanging iyon ay talagang isang napakagandang lugar para sa cultivation. Hanggat matatag ang puso ng isang tao na nakahanay sa Dao, balang araw, tiyak na mababasag mo ang kawalan at makakaakyat sa banal na kaharian. Umalangaw-ngaw ang mahinang boses ni Mateo sa buong kabisera na nagbibigay liwanag sa mga nalilito. Ang pahayag ni Mateo ay isang ganap na bagong konsepto para sa mga martial artists ng Fierce Gale World. Ewan ko kung kailan, sanay na sila sa pamumuno ng emperador ng hangin. Namatay ang dating emperador ng hangin, natural lamang na kailangan ng isang bagong emperador ng hangin upang humalili sa trono. Si Renan ay naging isang makapangyarihang sakuna sa Boundless Realm. Kahit na hindi siya tinanggap ng publiko, kung wala si Mateo, ituturing pa rin nila siyang hari at magpapatuloy na mabuhay. Pinatay ni Mateo ang mag-amang Tommy. Siya ang pinakamalakas na tao sa mundo ng mabangis na Gale. Kaya naman, makatuwiran lamang na siya ang maging susunod na emperador ng hangin. Sa laban ngayon, kitang-kita ng lahat ang ugali ni Mateo. Walang mas hihigit pa sa isang taong iyon na naging emperador ng hangin. Pero ngayon, itinuro ni Mateo ang isang bagong daan para sa kanila. Sa totoo lang, mula nang mamuno sa emperador ng hangin, napakakaunting tao sa mundo ng mabangis na Gale ang nakaakyat. Sa loob ng ilang libong taon, si Darwin lamang ang lumitaw. Patuloy pa rin itong winawasak ang harang at umaakyat gamit ang kapangyarihan ng alchemy daw. Kasama ang emperador ng hangin, ang napakalaking bundok na ito na sumasaklaw sa harap, ang iniisip nila sa kanilang mga puso ay higit pa sa pagpapasakop sa kanilang sarili sa pamamahala, at hindi sa pag-akyat. Sige, iyan lang ang meron ako. Ingat kayong lahat. Pagkatapos magsalita ni Mateo, agad na nawala sa harap ng lahat. Sa malaking bulwagan ng bundok Mystica, umupo si Mateo sa pinakamataas na upuang pangkarangalan, habang dinala naman ni Star Abyss ang grupo ng mga disipulo at umupo sa mas mababang mga upuan. Maliit na kapatid, ikaw. Sanay na rin si Senior Apprentice Brother Ziggy na tawagin siyang nakababatang kapatid at hindi niya ito nagawang itama kahit sandali. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, agad niyang naramdaman na hindi ito tama kaya dali-dali niyang itikom ang kanyang bibig at hindi nagsalita. Masyadong malakas ang pressure na ibinigay sa kanila ng kasalukuyang Mateo. Pero ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, mga nakatatandang kapatid, hindi ninyo kailangang maging ganoon katahimik. Kayo ang mga nakatatandang kapatid ni Mateo noon. Sa hinaharap, kayo rin ang magiging mga nakatatandang kapatid ko. Mga nakatatandang kapatid, tawagin niyo na lang ako bilang inyong nakababatang kapatid, at sapat na iyon. Ha, gaya ng sabi ko, hindi ganoong klaseng tao si Little Junior Brother. Pero ayaw niyong makinig. Naku, Little Junior Brother, ang huling espada mo ay talagang nakakatakot. May takot pa rin ako kapag naaalala ko ito ngayon. Ang espadang iyon, dapat sana ay higit pa sa tunay na intensyon, di ba? Nag-aalala ang itsura ni Ziggy. Malinaw na takot talaga siya rito. Tumanggaw si Mateo at nakangiting sinabi, nasa itaas ng tunay na layunin ang sukdulang tunay na layunin. Ang espadang iyon ay eksaktong pinakawalan ng may sukdulang tunay na layunin. Sa loob ng mahabang panahon, kahit na matagal nang ginagamit ni Mateo ang Scorching True Intent at Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, hindi niya pa rin naiintindihan ang Sword Intent kahit isang sandali. Ang kanyang Asher Deeper Floating Zero Sword ay malapit nang makamit ang isang malaking tagumpay. Kaya naman, ang pag-unawa ay lalong bumagal. Gayunpaman, naiintindihan pa rin ni Mateo ang kanyang pinakamalakas na anyo hanggang sa kasalukuyan matapos niyang marating ang Divine Traversing Realm, Rending the Sky. Masyado lang matagal ang oras na kailangan para maisigawa ang galaw na ito. Isa pa, nagbanta si Tommy sa mag-asawang Henry. Kaya wala siyang pagkakataong ipakita ang galaw na ito. Sa totoo lang, bago dumating si Mateo, hindi niya inakala na gagamitin niya ang galaw na ito. Ito ang tunay niyang huling paraan ng pakikipaglaban sa kasalukuyan. Maliban na lang kung wala ng ibang alternatibo, hindi niya talaga ito gagamitin. Ngunit walang sino man ang maaaring mag-akala na ang kasalukuyang Renan ay magiging ganito kalakas. Base pa lang sa huling sibat niya, kahit gamitin pa ni Mateo ang Spirit Rank na Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, imposibleng maging katapat niya ito.
Bagkus, dahil sa tunay na layunin ng terminong ito pa rin ang unang beses na narinig ito ng lahat. Hindi nila maiwasang magtanong kay Mateo ng may pagkaosyoso. Malapit din ang pakikitungo ni Mateo sa grupong ito ng mga nakatatandang kapatid. Natural lang na wala rin siyang masyadong ipinagkait sa kanila. Nang maunawaan nila kung gaano kahirap intindihin ang tunay na layunin, ang kanilang mga titig kay Mateo ay naging lubhang kakaiba. Matagal nang sanay si Mateo sa ganitong mga matang nakatingin. Ngumiti lang siya ng bahagya at hindi ito pinansin. Nang matapos ni Mateo ang pakikitungo sa grupo ng mga nakatatandang kapatid, pina-address sila ng Star Abyss. Dalawa na lang sila ang natira sa malaking bulwagan. May mga salitang mahirap sabihin sa harap mismo ng kanilang mga mukha. Star Abyss, mukhang kamakailan lang ay nagkaroon ng resulta ang iyong cultivation at nakarating na sa late stage alchemy sovereign, nakangiting sabi ni Mateo sa Star Abyss. Pinagpawisan ng husto si Star Abyss. Maliit na hangganan lang ang nalagpasan niya, pero nalampasan na ni Mateo ang ilang pangunahing cultivation realm. Tinapos pa niya ang boundless realm na si Renan gamit ang isang espada. Kahit lahat ng ito ay nagpaparamdam pa rin sa kanya na nananaginip siya. 706. Sa maharlikang pamilya ng Central Capital, isang malamulto at itim na anino ang nakatayo sa kailaliman ng madilim na kawalan. Isang makapal na sangguanchi ang kumakalat sa paligid niya na nagbibigay sa mga tao ng kakaibang sensasyon. Kahit na makapal ang matipunong kapangyarihan sa katawan ni Renan, kumpara rito, wala itong saysay kung ikukumpara. Ang mga sangguanchi na iyon ay dumaloy palabas mula sa isang maliit na prasko na nagtagpo sa kamay ng itim na anino. Nang tingnang mabuti, ang kamay ng itim na anino ay may hawak palang isang malinaw na butil. At ang butil na iyon, dahil sa pagsasama-sama ng malalaking dami ng matibay na kapangyarihan, unti-unti itong naging maitim na pula. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang butil na iyon ay naging butil ng dugo. Habang ang masiglang enerhiya sa loob ng bawat isa sa maliliit na bote ay nasisipsip na ng malinis. Ang maliliit na bote na iyon ay eksaktong uri na nakita ni Mateo sa labas ng Crimson Light City. Sakto lang na ang maliliit na prasko sa paligid ng madilim na anino ay may 10,000. Makikita kung gaano kalaking lakas ng loob ang nakaimbak sa loob. Grabe! Sa wakas ay matagumpay na napino ang Blood Soul Bead. Ang pagpino nitong Blood Soul Bead ay talagang nakakaabala. Tiningnan ng itim na anino ang kulay dugong bead na nasa kamay niya at sinabing may kakaibang tawa. Ang mag-amang Tommy na iyon, tunay na dalawang hanggal. Hindi man lang niya kayang pamahalaan ng maayos ang maliit na bagay na ito. Pero ang batang iyon ay may kasanayan talaga. Sa murang edad, kaya na niyang unawain ang isang tunay na layunin sa ganoong hangganan. Malamang, kabilang din ito sa tuktok ng Divine Realm, di ba? Nakakahiya na masyadong binabantayan ng ilang matatandang iyon. Isang clone lang ang kaya kong ipababa. Kung hindi, tiyak na buburahin ko muna ang batang iyon. Pero sa lakas ni Master, kahit na mas lumalaban pa sa langit ang batang ito, imposibleng maging katapat niya. Hayaan mo na lang siyang mabuhay ng ilang taon pa. Hintayin mong magtagumpay ang malaking bagay ni Master, at hindi rin mahuhuli ang pag-alis ng batang ito. Malinaw na alam ng itim na anino ang lahat ng nangyari sa Central Capital na parang palad niya. Limitado lang ito sa ilang mga pagkakataon, kaya hindi siya makagawa ng aksyon, at hinayaan na lang ang mag-amang Tommy na kumilos. Maliban na lang, hindi niya kailanman inakalang ganito pala kalakas ang lakas ni Mateo. Kahit siya ay lubos na humanga sa lakas ng huling espadang iyon. Ang daming konsepto niyan. Wala itong kaugnayan sa cultivation realm. Ang mga makakagawa nito ay mabibilang din sa daliri sa banal na kaharian. Ang pinakamahalaga ay isa pa ring katutubo si Mateo. Ang pagkamit ng puntong ito ay lalong kapuri-puri dahil sa kanyang kahangahangang husay. Kalimutan mo na yan. Ang pagbabalik ng Blood Soul Bead para iulat ang pagkumpleto ng gawain ay ang agarang bagay na kailangan. Tungkol sa mga bagay na yan sa batang yan, isantabi mo na lang yan para pag-isipan sa hinaharap. Pagkatapos magsalita, gumalaw ang figure ng itim na anino, agad na sumanib sa kadiliman. Sa loob ng malaking bulwagan ng bundok mistika, pawis na pawis ang Star Abyss. Siguro nagbibiro lang si Senior. Kung hindi dahil sa gabay ni Senior, lamang dito na rin magtatapos ang mga nagawa ni Star Abyss sa buhay na ito, nangangambang sabi ni Star Abyss.
Noong nananatili si Mateo sa Mystic Mountain, ilang beses na nga siyang nagbigay ng mga payo sa Star Abyss. Kahit hindi marami ang bilang ng mga beses, nakakuha ng malaking benepisyo ang Star Abyss. Para maabot ng Star Abyss ang middle stage sovereign level sa ilalim ng kapaligiran tulad ng Fierce Gale World, siya mismo ang pinakamataas na figure sa mundong ito. Dahil sa kanyang kakayahang umintindi at sa mga payo ni Mateo na nagmula sa isang estratehikong kalamangan, ang paglusot ay malinaw na isang bagay na natural na nangyayari ng walang karagdagang pagsisikap. Nakangiting sabi ni Mateo, hindi naman masama ang talento mo. Pero medyo mahina pa rin ito kumpara kay Darwin. Pero kung nandito ako, ano ang magiging problema mo para malampasan mo si Darwin sa hinaharap? Pinagpawisan ng husto si Star Abyss at dali-daling nagsalita, Master, napakagaling niya. Paano nagawa ni Junior na magkaroon ng labis na pag-asa na malampasan ang kanyang matandang sarili? Mapanghamak na sabi ni Mateo, kalokohan. Napakagaling. Ordinaryo lang din ang talento niya kapag nasa Divine Realm. Nagkukunwari lang sa harap ninyong lahat. Kalimutan mo na yan, huwag mo na siyang pag-usapan. Noong araw na yun, nangako ako sa iyo na tutulungan kitang pinuhin ang Soul Meld Pill. Handa na ba ang mga spirit medicine? Nanginig ang buong katawan ni Star Abyss nang marinig iyon at balis ang sinabi, matagal nang inihanda ang mga gamot para sa espiritu. Ilan sisimulan ni Senior? Ang pagpipino ng tableta. Ang Soul Meld Pill ay isang transcendent na banal na gamot para sa Star Abyss. Nasa Soul Meld Pill ang desisyon kung makakalusot ba siya o hindi sa Alchemy Ancestor Realm. Kung hindi lang nagkusa si Mateo na banggitin ito, hindi rin naglakas loob na magtanong ang Star Abyss. Hindi na ganoon kawalang hiya ang kasalukuyang si Mateo noon. Lumaki na siya at naging isang tunay na makapangyarihang nilalang. Ngayon, nang banggitin ito ni Mateo, natural na labis na natuwa ang Star Abyss. Walang pakialam na sabi ni Mateo nang marinig niya iyon, anumang oras ay pwede. Ngayon na. Utusan mo na lang ang mga tao na ihatid ang mga gamot na pang-spiritual ay sapat na. Natigilan si Star Abyss, dito ba? Tumanggaw si Mateo at sinabing, nandito lang ako. Ang mahalaga lang sa iyo ay ang pagpapadala ng mga gamot na pang-spiritual ay sapat na. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa ibang mga bagay. Walang magawa si Star Abyss at tanging ang magagawa lang niya ay utusan ang mga tao na ihatid ang mga gamot na pang-spirit na inihanda na. Hindi rin umiwas si Mateo, at pinipino ang Soul Meld Pill sa harap ng Star Abyss. Mula simula hanggang katapusan, hindi rin ito nag-aksaya ng maraming oras. Matapos ang pagpipino ng tableta, matagal nang nabighani ang Star Abyss sa tabi mula sa panunood. Noong tinulungan ni Mateo ang pamilyang Brown sa pakikipaglaban sa alchemy, ang kanyang pinino ay mga quasi-tier 4 na medicinal pills pa rin. Kahanga-hanga ito, ngunit kumpara sa tier 5 medicinal pills, ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Gayunpaman, pinino ni Mateo ang isang mataas na antas na tier 5 medicinal pill sa harap niya ngayon. Isa itong tunay na kahanga-hangang obra maestra. Ito ba ang lakas ng isang alchemy emperor? Bulong ni Star Abyss sa sarili. Pero natawa si Mateo nang marinig iyon at sinabing, tumigil ka na sa panghuhula. Ang hangganan ng Alchemy Emperor ay hindi katulad ng agos na naiisip mo. Ang pino ngayon ay isa lamang dulo ng malaking bato ng lakas ng isang Alchemy Emperor. Bumalik sa dati ang katinoan ni Star Abyss. Hindi mapigilan ng mukha niya ang mapahiya. Ang hangganan niya mula sa Alchemy Emperor ay may ilang malalaking pagkakaiba. Ang mga salitang ito ni Mateo ay nagbibigay na ng konsiderasyon sa kanyang mukha. Ang lakas ng Alchemy Emperor Realm, wala siyang maisip na paraan. Pero nang makita niya ang Soul Meld Pill na ibinigay ni Mateo, nawala na naman siya ng kontrol. T-Transcendent Grade. Nanginig ang kamay ni Star Abyss, at muntik na niyang mabitawan ang medicinal pill sa sahig. Isang Transcendent Grade Soul Meld Pill ang talagang nakakasiguro na makakarating siya sa Alchemy Ancestor Realm. Ang casual na pagpipino ni Mateo ay halos garantiya ng kanyang pag-unlad bilang Alchemy Ancestor. Ang ganitong uri ng lakas ay talagang hindi ka panipaniwala. Medyo marami pa rin ang mga gamot na inihanda mo para sa mga espiritu, kaya nag-refine pa ako ng 2.
Sa hinaharap pagkatapos mong umakyat sa Divine Realm, ipasa mo ang 2 Transcendent Grade Soul Meld Pills na iyon kay Horen, malamig na sabi ni Mateo. Medyo mas maingat pa rin si Star Abyss sa mga nagawa niya. Kahit alam niyang hindi maarok ang lakas ni Mateo, ang refining pills ay palaging may isyo ng porsyento ng pagkakamali. Kaya naman, nang mapaghandaan niya ang mga tao, naghanda siya ng 2 pang set ng mga gamot na may espiritu. Hindi lang inaasahan ni Star Abyss na niluto pala ni Mateo ang lahat sa isang palayok. Bukod pa rito, pinino niya ang 3 Transcendent Grade na Soul Meld Pills. Maraming salamat kay Senior sa pagbibigay ng mga tableta. Sabi ni Star Abyss ng puno ng pasasalamat. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, sa araw na iyon, kung hindi dahil sa inyo, mga guro at mga disipulo, na nagpoprotekta sa aking kaligtasan, maaaring matagal na akong napatay ni Tommy. Ilang table tas lamang. Hindi ito gaanong mahalaga para sa akin. Ituring mo na lang ito bilang kabayaran sa lahat ng biyaya ng pag-aalaga sa iyo. Bukod dito, ikaw ay disipulo ni Darwin. Itinuturing ka rin na aking mga supling disipulo. Tumango si Star Abyss at inihagis na ang sarili sa paanan ni Mateo dahil sa paghanga. Isa siyang figure na parang nasa tuktok ng mundo ng Fierce Gale. Pero sa harap ni Mateo, hindi man lang siya kayang magdala ng sapatos. Ngayong naalis na ang mag-ama ng Hale family, ano na kaya ang plano ni Senior sa hinaharap? Tanong ni Star Abyss. Sabi ni Mateo, mananatili ako ng ilang araw sa kabisera at gagabayan ko kayo, mga guro at mga disipulo, para sa pagsasanay. Pagkatapos ng ilang araw, babalik ako sa walang hanggang mundo at maghahanda para umakyat sa banal na kaharian. 707. Panginoon ko, hindi po kayo nagbibiro, di ba? Inubos na ng Grandian True Sect ang buong kapangyarihan ng kanilang sect bago pa man halos masilyuhan ang daanan ng kaharian. Hindi napigilan ni Alan ang Mama Atlas sa takot nang marinig niya ang mga sinabi ni Mateo. Kalahating buwan na ang nakalipas, nakakagulat na bumalik si Mateo sa walang hanggang mundo. Pagkatapos noon, alam ng lahat na ang Boundless Realm Powerhouse sa Fierce Gale World ay natalo na sa espada ni Mateo. Sa loob ng ilang panahon, ang buong Warland City ay napuno ng kagalakan. Sa loob ng ilang taon, namuhay sila ng napakahirap. Lalo na matapos masakop ang Warland City, masasabing namumuhay sila sa matinding paghihirap. Kasama na si Alan, ang mga walang kapantay na makapangyarihang ito ay muntik nang dumanas ng matinding kalamidad. Kahit na mag-isa lang na binabaligtad ni Mateo ang nagngangalit na alon at nabawi ang walang hanggang mundo, ang makapangyarihang Boundless Realm na iyon na hindi kailanman nagpakita ng kanyang mukha ay nagdulot pa rin ng matinding psikolohikal na presyon sa kanila. Gayunpaman, umasa si Mateo sa kanyang Divine Traversing Realm Cultivation at pinutol ang Boundless Realm Powerhouse na iyon. Malakas niyang winasak ang malaking bundok na ito gamit lamang ang kanyang lakas. Gaano kamatapang na tagumpay ito? Hindi nagbigay ng masyadong paliwanag si Mateo. Ang napatay niya ay hindi lamang isang makapangyarihang nilalang sa Boundless Realm. Mayroon pang ang isang Renan na mas malakas pa kay Tommy. Pero hindi nito nahadlangan ang pag-idolo ng mga martial artist ng Endless World kay Mateo. Hindi naman kinailangan ng ganitong uri ng propaganda. Mabilis itong kumalat sa buong walang hanggang mundo. Sa loob ng ilang panahon, ang katayuan ni Mateo sa walang hanggang mundo ay maituturing na isang Diyos. Muling nagbago ang pananaw ni Alan at ng iba pa kay Mateo. Simula nang iligtas sila ni Mateo, nagkimkim sila ng paggalang kay Mateo. Pero ngayon, hinangaan nila si Mateo mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, at sinamba pa nga. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Alan na pagkatapos ng kalahating buwan, bigla siyang tinawag ni Mateo, sinabing gusto niyang silyuhan ang daanan ng kaharian. Natakot siya dahil dito. Hindi naman sa wala siyang tiwala sa kakayahan ni Mateo. Pero ang presyong iginugol ng Grandian True Sect para lang masilyuhan ang daanan ng kaharian ay talagang napakalaki. Kung siya iyon, malamang hindi rin niya kayang gawin ang ganitong uri ng pagsasakripisyo ng sarili para sa kapakanan ng iba. Ang Sect Master ng Grandian True Sect ay talagang isang marangal na hari na may dakilang talento at matapang na pananaw. Kinailangan din bang gumasto si Mateo ng ganito kalaking halaga para lang matakpan ang daanan ng kaharian?
Kinailangan din ba niyang isakripisyo ang mga peak divine traversing realm powerhouses? Ito ang lahat ng mga bagay na ikinababahala ni Alan. Pero hindi pinansin ni Mateo ang pagkataranta ni Alan. Tumanggaw siya at sinabing, magpadala ka ng abiso sa buong Endless World. Lahat ng martial artists sa Fierce Gale World ay dapat bumalik sa kanilang tinubuang bayan sa loob ng 1 buwan. Kung hindi, hindi na sila makakabalik. Bukod pa rito, napakalaki ng gagastusin sa 6 Extreme Sales Grand Array. Sa mga ilang araw na ito, kailangan mangalap ng sapat na dami ng mga high-grade essence crystals para sa akin. Sinabi ni Mateo ang mga salitang ito nang may nag-uutos na tono. Natural lang na alam niya ang mga alalahanin ni Alan pero hindi rin siya masyadong nagpapaliwanag. Nang makitang seryosong sinabi ito ni Mateo, hindi nang ahas si Alan na magtanong. Kinilala niya ang mga sinabi ni Mateo at umatras. Pagkalipas ng 1 buwan, lumabas si Mateo sa kanyang pag-iisa at nagdala ng isang makapangyarihang hukbo ng mga eksperto sa mga guho ng Grandian True Sect, ang Eternal Splendor Palace. Kayo na ang maghanda sa labas. Babalik din ako agad. Simpleng utos ni Mateo, saka dumiretso sa 2nd palapag ng Eternal Splendor Palace. Masyadong malalim ang pagkakabuo ng hanay na ito para makapasok sa 2nd antas. Kahit na matagal nang inookupahan ng Fierce Gale World ang pasilyong ito, hindi pa rin nila nagamit ang paraan para makapasok sa 2nd antas. Isang kislap ng liwanag, muling lumitaw si Mateo sa Grandian Space. Matandang whale. Nang makitang muli si Evans, yumuko pa rin si Mateo. Mahigpit na binantayan ng matandang lalaking ito ang Grandian Space sa loob ng libu-libong taon. Karapat-dapat siyang igalang ni Mateo. Maliban na lang, nang makita si Evans Whale sa pagkakataong ito, mas naging malinaw ang kanyang katawan, tila unti-unting naglalaho. Nang makita ni Evans Whale na may dumating na naman sa Grandian Space, hindi niya maiwasang magpakita ng pagkamangha. Pero nang makita ang pamilyar na mukha, naging kawili-wili ang ekspresyon ni Evans. Ikaw. Pumunta ka na naman sa Grandian Space. Posible ba? Gulat na sabi ni Evans. Sa huling pakikipag-usap namin ni Mateo, alam ni Evans Whale na ang Eternal Splendor Palace na ito ay nasakop na ng Fierce Gale World. Pero ngayong nandito na si Mateo, malinaw na bumuti ang sitwasyon. Hindi rin nakakapagtaka na tuwang-tuwa siya. Tumanggaw si Mateo nang nakangiti habang sinasabing tama ang hula ni Old Whale. Naitaboy na natin ang Fierce Gale World. Muli na namang sinakop ng ating Endless World ang daanan na ito sa kaharian. Hahaha, ang galing niyan. Gantimpalaan ng langit ang mga tapat. Sa wakas ay nanalo pa rin tayo. Masayang-masaya si Evans Whale nang marinig ang balitang dala ni Mateo. Habang sinasabi niya, tuluyang tumulo ang luha sa mukha ni Evans. Kasabay ng malakas na paglakas ng tunog, lumuhad siya patungo sa konsagrasyon ng Sect Master ng Grandian True Sect sa bulwagan. Sect Master, narinig mo ba yon? Hindi binaygo ng langit ang ating walang hanggang mundo sa huli. Hindi ko maisip na ang mga kabataang ito sa mga susunod na henerasyon ay may ganoong kalakas na kakayahan, na tinalo ang isang maliit at mataas na antas ng mundo. Habang sinasabi niya, tila may natuklasang mali si Evans. Bigla niyang inikot ang kanyang ulo at tinanong si Mateo, Brat, hindi ka nagsisinungaling sa akin, di ba? Ang Fierce Gale World ay mayroong boundless realm powerhouse. Paano kayo mananalo? Ngumiti si Mateo habang ikinukwento niya ang mga pangyayari sa loob ng 2 taon na nag-iwan kay Evans Whale ng hindi kapani-pani walang pagkagulat. Sinasabi mo bang pumunta ka rito para selyuhan ang daanan ng kaharian? Gulat na bulalas ni Evans. Tumanggaw si Mateo at sinabing, tama. Ang Fierce Gale World ay isang maliit na mundo sa huli. Kung hindi ko isasara ang daanan ng kaharian, mahirap garantyahan na hindi na muling lilito ang isa pang Tommy sa Fierce Gale World. Pero nag-iisa ka lang. Paano mo nga ba iyon makakamit? Malinaw na hindi pa rin makapaniwala si Evans Whale sa mga sinabi ni Mateo. Nakangiting sabi ni Mateo, huwag kang mag-alala, Old Way. Naunawaan na ni Mateo ng lubusan ang tunay na mana ng Grandian True Lord simula nang lumabas siya sa loob ng mga aklat na bato. Isa lamang itong maliit na 6 Extreme Sales Grand Array. Hindi pa rin ito kayang talunin si Junior.
Nawalan ng imek si Evans Whale nang marinig niya ang isang maliit na 6 Extreme Sales Grand Array. Kung maliit lang ito, kakailanganin ba nilang isakripisyo ang lakas ng buong sekta noon? Pero may kaunting katiyakan pa rin ang mga salita ni Mateo. Tutal, gumamit din siya ng hindi maisip na bilis para maunawaan ang Array Formations 3 volumes noon. Bukod dito, kahit na mahinahon itong sinabi ni Mateo, naunawaan din niya na ang dahilan kung bakit nagawang itaboy ng Endless World ang pagsalakay ng Fierce Gale World ay tiyak na dahil sa labis na pagsisikap na ginawa ni Mateo. Kahit papaano, ang kasalukuyang lakas ni Mateo ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa Sect Master noon. Bahagyang napangiti si Mateo nang makita ang itsura ni Evans Whale na hindi pa rin makapaniwala at sinabing, "Matandang Whale, inutusan ko na ang mga tao na mangalap ng ilang materyales at pinuhin ang isang katawan para sa iyo. Bagamat hindi ka nito kayang hayaang makabawi sa iyong pinakamahusay na kondisyon, makakamit pa rin ang muling pagsikat ng araw." Kung hindi maniniwala si Matandang Whale sa mga sinabi ni Mateo, maaari kang lumabas para tingnan ito. Hindi sinasadyang nanginig ang buong katawan ni Evans Whale nang marinig niya ang mga salitang ito. Baka sa mukha niya ang matinding tuwa. Mahigpit siyang nagbantay dito sa loob ng ilang libong taon at natural lamang na may malalim na pananabik para sa labas ng mundo. Ngayong narinig niya na may pagkakataon pala siyang lumabas, paano siya hindi maiirita? Ngunit, pagkatapos ng kaguluhan, mabilis na kumalma si Evans. Tumingin siya kay Mateo, umiling, at sinabing, "Nako, alam kong mabuti ang intensyon mo. Pero, hindi pa rin ako lalabas. Ngayong umatras na ang Fierce Gale World at gusto mo ring selyuhan ang daanan ng kaharian, ang misyon ko ay itinuturing na ring tapos. Sa totoo lang, matagal na akong patay. Ngayong natupad na ang hiling ko, makakapunta na rin ako at makakasalubong ang Sect Master na lahat sila ay nakangiti." 708. Dam Ugong. Sa ilalim ng Eternal Splendor Palace kung saan naroon ang pasilyo ng kaharian, mayroong 6 na kulay ng liwanag na nagsasama-sama, na mukhang napakasigla at napakaganda. Ang napakalaking butas na orihinal na pinalawak ng mga Array Master ng Fierce Gale World ay unti-unting gumagaling. Di nagtagal, ang nagkikislap na mga sinag ng liwanag ay lubusang tinakpan ang napakalaking butas na iyon. Pagkatapos ng ilang taon, muling tinataka ni Mateo ang daanan ng kaharian gamit ang sarili niyang kapangyarihan. Gayunpaman, ang 6 Extreme Sales Grand Array na muling inilatag ni Mateo ay mas matibay pa kaysa sa Grand Array na itinayo ng Grandian True Sect na isinakripisyo ang kapangyarihan ng buong sect noon. Hindi lubos na naunawaan ng Grandian True Sect ang 3 tomo ng Array Formations. Ngunit lubos na naunawaan ni Mateo ang lahat ng nilalaman ng mga aklat na bato. Ang 6 Extreme Sales Grand Array na ito ay napakalalim at mahirap unawain para sa iba, ngunit hindi ito naging mahirap para sa kanya. Nang makitang muling isinara ang daanan ng kaharian, sina Levi, Alan, at ang iba pa ay labis na nabalisa. Dahil dito, itinuring itong magpulala ng mga problema sa hinaharap magpakailanman. Ang lakas ni Levi ang pinakamalapit sa Boundless Realm. Naramdaman niya ang nakakagulat na enerhiya na nagmumula sa malaking hanay. Kaya naman yumuko rin siya sa paanan ni Mateo dahil sa paghanga. "Mateo, ang iyong magiting at kabayanihang ginawa ay walang kapantay sa kasaysayan at hindi kailanman malalagpasan. Kung hindi dahil sa iyo, ang buong walang hanggang mundo ay malamang na maging isang madugong at mabangis na larangan ng digmaan. Alam kong ako, ang Realm Lord na ito, ay medyo hindi karapat-dapat sa titulong ito. Ngunit kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyo sa ngalan ng lahat ng martial artists sa walang hanggang mundo." Sabi ni Levi nang may walang katapusang pabago-bagong emosyon. Nakangiting sabi ni Mateo, "Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo, mga matandang hay. Ito ay orihinal na isang digmaan na may hindi pagkakatugma ng lakas. Isa pa, matagal na nilang pinaplano ang Tommy. Ang pagkatalo sa walang hanggang mundo ay isang bagay na may katuturan din. Sige, tapos na ang bagay na ito. Dapat na tayong bumalik." Nagatubili sandali si Levi, saka nagtanong, "Mateo, ang lakas mo sa pakikipaglaban ay higit na lumampas sa hangganan ng walang hanggang mundo, at mayroon ka ng sapat na lakas para umakyat. Iniisip ko, kailan mo planong umakyat? Maghintay ka pa. Naayos ko na ang pagpasok ni White Light sa isang pag-iisa at mag-cultivate ng husto.
Plano kong hintayin siyang mag-cultivate hanggang sa maabot niya ang pinakamataas na tier 5 at umakyat sa Divine Realm kasama niya. Tamang-tama lang. Magagamit ko ang panahong ito para makasama ng maayos ang mga magulang ko. Palagi akong palaboy-laboy nitong mga nakaraang taon at kulang ako sa maraming pagkakataon para ipakita ang aking pagiging magalang sa magulang, sabi ni Mateo. Lumipas ang kalahating taon sa isang iglap. Sa kalahating taon na ito, bihirang magpursige si Mateo sa paglilinang ngunit mas maraming oras ang ginugol niya sa pagsama sa kanyang mga magulang. Simula nang siya ay muling magkatawang tao, hindi na talaga siya gumugol ng masyadong oras para samahan sina Henry at Helena. Sa halip, hinayaan niya silang dumanas ng matinding paghihirap. Ang paggugol ng kalahating taon upang samahan sila ay itinuturing ding pagsasagawa ng kabanalan sa ama para sa kanyang hinalinhan. Sa kalahating taon na ito, ang sitwasyon ng Endless World ay sumailalim din sa malalaking pagbabago. Isang sekta na tinatawag na Tranquil Cloud Sect ang naging sekta na may pinakamataas na posisyon sa Northern Domain. Nalampasan pa nga ng kasikatan nito ang tatlong malalaking sekta. At ang Tranquil Cloud Sect na ito ay wala talagang gaanong eksperto. Ngunit ang kanilang sect master ay isang figure na nakatayo sa tuktok ng maliit na mundong ito. Ang taong iyon ay si Mateo. Muling itinatag ng Tranquil Cloud Sect ang kanilang sekta sa kanilang dating lokasyon sa Northern Domain. Isa. Natupad sa aksyong ito ang matagal nang inaasam-asam ng lahat ng miyembro ng Tranquil Cloud Sect. Maliban na lang sa digmaang ito sa pagitan ng dalawang mundo, si Quinley at lahat ng nasa mataas na antas ng Tranquil Cloud Sect ay namatay sa labanan upang protektahan ang epektibong lakas ng sekta. Kalaunan, pagkatapos lamang sugpuin ni Mateo ang digmaan sa pagitan ng dalawang mundo saka lamang ng ahas na sumama kay Mateo sina Toby, Ian at Woody, ang mga tugatog na henyo ng sekta. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, hindi nakakagulat na si Mateo ang naging bagong sect master ng Tranquil Cloud Sect. Kaya naman, ang sektang ito na mayroon lamang iisang martial artist ng Divine Traversing Realm ang naging numero 1 sekta ng Endless World. Nagtayo si Mateo ng isang quasi-tier 6 na Grand Array para sa bagong Tranquil Cloud Sect. Ang kapangyarihan nito ay nangingibabaw sa buong Endless World. Kahit na may lakas si Levi, imposibleng masira pa rin ang Grand Array na ito. Ang malaking hanay na ito ay natural na naging kabisera para maitatag ang Tranquil Cloud Sect. Pagkatapos, ganap na nakopya ni Mateo ang Azure Deeper Purple yang Sword Art, na sa wakas ay nakumpleto ang ultimate skill ng Tranquil Cloud Sect. Umukit din si Mateo ng isa pang hanay ng mga karakter na may espada, sa tuktok ng bundok. Sa pagkakataong ito, 7 na lang ang karakter. At ang bawat salita ay walang kapantay ang lalim. Ang 7 karakter na may espada, ang siyang may layuning mag-espada ng Azure Deeper Floating Zero Sword. Nag-iwan si Mateo ng utos na kung sino man ang lubos na makakaintindi ng Azure Deeper Purple yang Sword Art, maaari silang pumunta sa tuktok ng bundok na ito upang maunawaan ang 7 layunin ng espada. Kalaunan, ang tuktok ng bundok na ito ay naging banal na lupain na inaasam-asam ng lahat ng tao sa walang hanggang mundo. Dahil kapag naunawaan mo ang isa sa mga layunin ng espada sa 7 layunin ng espadang ito, kayang-kaya ng isang tao na lampasan ang kasalukuyang panahon. Pagkalipas ng 100 taon, isang napakatalinong henyo ang lumitaw sa Tranquil Cloud Sect. Naunawaan niya ang 5 sa mga layunin ng espada na iniwan ni Mateo at tunay na naging numero 1 makapangyarihang sekta ang Tranquil Cloud Sect sa kasalukuyang panahon. Sa wakas, ang Tranquil Cloud Sect ay tunay na naging numero 1 sekta, sa pangalan man o sa katotohanan. Ang huling Tranquil Cloud Sect ay mas malakas pa kaysa sa Grandian True Sect noon. At kasabay ng pag-usbong ng Tranquil Cloud Sect, ang Endless World ay pumasok din sa isang maluwalhating panahon. Hindi mabilang na mga powerhouse ang lumitaw sa panahong iyon. Bukod dito, sinagot ni Mateo ang lahat ng mga tanong sa ika-7 antas ng Thousand Quarry Wall at binuksan ito sa publiko. Ang Warland City ay naging numero 1 banal na lupain ng Alchemy Path, sa pangalan man o sa katotohanan. 8 taon nang lumipas, si Henry ay naging isang tugatog ng kapangyarihan ng Alchemy Sovereign, at minana niya ang kapangyarihan ni Celso, at naging Panginoon ng lungsod ng Warland City.
Ang Tranquil Cloud Sect at Warland City, isa sa Timog at isa sa Hilaga, isa sa Alchemy at isa sa Martial Arts, ay nagtulungan sa isa't isa sa malayong distansya. Pagkalipas ng kalahating taon, sa wakas ay nakapag-cultivate na ang White Light hanggang sa maabot ang Tier 5. Hey, kuya, pinaghintay kita. Malapit na silang umakyat sa banal na kaharian. Hindi nakakapagtaka na labis na nasa sabik ang White Light. Hindi mo talaga ako pinaghintay. Ang kalahating taon na ito ay isang uri ng espiritual na pagpapalalim para sa akin. Simula nang umangat ako sa estado ng Qin, sa daan, napakabilis ng aking cultivation. Kahit na sinubukan ko na ang aking makakaya upang supulan ito, marami pa ring nakatagong panganib. Sa kalahating taon na ito, walang labanan, walang cultivation, madalas nakasama ang aking mga magulang. Walang gaanong pagkakaiba sa pagiging isang ordinaryong anak. Ngunit sa kalahating taon na ito, nagkaroon ito ng napakahalagang epekto sa aking cultivation road pagkatapos ng araw na ito. Nakangiting sabi ni Mateo. Ang pinakamahusay na landas ng paglilinang ay hindi ang pagsulong ng walang humpay. Kung minsan, ang pagre-relax at pagpahinga ng pansamantala ay maaaring maging mas matatag sa landas na tatahakin sa hinaharap. Sa kalahating taon na ito, halos sumuko na si Mateo sa paglilinang. Ngunit ang kanyang pag-unawa sa mga larangan ng paglilinang ay naging mas matatag at matatag. Kuya, ang hirap naman ng sinabi mo. Wala akong naintindihan. Pero, hindi ba dapat aakyat na tayo? Nasa sabik na sabi ni White Light. Tumanggaw si Mateo at sinabing, maghanda ka muna ng kaunti. Hindi ganoon kadaling akyatin ang Ascension Tribulation na ito. Pagkalipas lamang ng kalahating buwan, saka palang nalaman ng White Light ang ibig sabihin ng hindi madaling umakyat. Sa katunayan, isasama niya sina Renden, Sofia, at Laika para malampasan ang kapigatian. Wala silang tatlong kwalipikasyon para malampasan ang kapigatian. Kung pagsasamahin silang tatlo para malampasan ang kapigatian, ang makalangit na kapigatian ay magiging mas makapangyarihan kumpara sa mga ordinaryong kapigatian ng pag-akyat. Ang hirap nito ay tumaas ng ilang beses. Dagdag pa ang puting liwanag, ang lakas ng makalangit na kapighatyang ito ay sapat na upang wasakin ang mundo. Kuya, nagbibiro ka ba? Ito. Isa itong nakamamatay na kasunduan. Nilunok ni White Light ang kanyang laway at sinabing. Kahit mayabang siya, pakiramdam niya ay masyadong mapangahas ang paraan ng paggawa ni Mateo ng mga bagay-bagay. 700. Ang kapigatian ng pag-akyat ay ibang-iba ang konsepto mula sa makalangit na kapigatian ng pagtawid sa mga cultivation realm. Kung pag-uusapan ang kapangyarihan ng Ascension Tribulation ay mas mataas ng isang antas. Patuloy na hindi naglakas loob si Levi na gawin ang hakbang na ito dahil hindi siya naglakas loob na harapin ang paghihirap ng pag-akyat. Mula pa noong unang panahon, maraming katulad na kaso ng mga martial artist na nabuwal sa mga Ascension Tribulation. Siyempre, sa lakas ni Mateo, ang paglampas sa paghihirap na ito ng pag-akyat ay hindi isang bagay na mahirap. Pero kung tatlong tao ang kasama niya, iba-iba talaga. Nang nasa gitna na silang tatlo kung saan nilalampasan ni Mateo ang kapigatian, iisipin ng mga taga-langit na may balak silang umakyat sa banal na kaharian. Sa panahong iyon, ang lakas ng makalangit na kapigatian ay magiging mahigit 100 beses na mas malakas kaysa sa normal na mga pangyayari. Kahit na may ganitong antas ng makalangit na kapigatian, kahit pa may lakas ang White Light, ang pag-iisip pa lang tungkol dito ay medyo nakakakiliti na rin sa kanyang anit. Natural lang na kaya kung tiisin ang makalangit na kapigatian. Kailangan mo lang alagaan ang sarili mo. Malamig na sabi ni Mateo. Sandali na natigilan si White Light nang marinig iyon. Pero dahil iginiit ito ni Mateo, sasama rin siya kahit kailangan pa niyang ayalay ang kanyang buhay. Ang pagkakaibigan ni White Light at Mateo ay matagal nang lumampas sa buhay at kamatayan. Bata, bakit hindi? Hindi ko malampasan ang kapigatian. Hayaan mo na lang si Laika na mag-cultivate sa walang hanggang mundo. Naniniwala ako na hindi magtatagal, makakaakyat din ako. Medyo nag-aalala si Laika at ayaw ding humiwalay habang sinasabi niya. Para paghiwalayin sila ni Mateo, natural lang na ayaw niya.
Ngunit ang kanyang pag-iral ay lubos na nagpataas ng panganib kay Mateo. Napakasimple lang ng iniisip ni Laika. Ayos lang kung mamatay siya sa ilalim ng makalangit na kapigatian. Pero kung dahil dito ay nadamay si Mateo, hindi niya mapapatawad ang sarili niya kahit mamatay pa siya. Isa pa, hindi nagyayabang si Laika. Kalahating taon lang ang ginamit niya, at nakarating na siya sa Sea Transformation Realm. Mula nang makapag-cultivate siya, ang bilis ng cultivation ni Laika ay maituturing na nakakatakot. Kahit ang bilis ng cultivation ni Mateo ay wala ring saysay kung ikukumpara sa kanya. Sa bilis ng kanyang cultivation, hindi rin naman ito mangangailangan ng higit sa ilang taon para maabot ang tugatog ng Divine Traversing Realm. Opo, Guro. Paano kung ikaw muna ang umakyat ng mag-isa, paghihimok din ni Sofia? Gusto ring magsalita ni Renden, pero nalungkot si Mateo at sinabing, sinusundan ba ang mga opinyon ninyo o ang mga opinyon ko? Kailangan nyo lang akong sundin. Kapag dumating ang panahon, natural lang na may mga paraan ako para malampasan ang makalangit na kapigatian. Nang sandaling sumiklab ang galit ni Mateo, hindi nang ahas na magingay ang tatlong tao. Sa totoo lang, lahat sila ay nag-aalala para kay Mateo. Hindi rin nila kayang maghiwalay ng lubusan para mapilitan silang umalis kay Mateo. Naayos na ang pag-uusap ng 5 tao. Natural lang na nasa desisyon ni Mateo ito. Ang lokasyon ni Mateo upang malampasan ang kapigatian ay napili sa isang napakalaking basin na 10,000 milya ang layo mula sa bagong Tranquil Cloud Sect. Sa araw na ito, hindi mabilang na mga martial artists ng Endless World ang nagtipon sa paligid ng basin. Nandito silang lahat para dumalo sa kaganapan. Paglampas sa kapigatian at pag-akyat. Ito ay isang eksenang mahirap makita sa loob ng 1,000 taon sa walang hanggang mundo. Maraming martial artist ang maaaring hindi makakita ng ganitong palabas kahit minsan sa buong buhay nila. Paano nila napapalampas ang ganito kagandang okasyon? Siyempre, ang mga nag-aalala tungkol sa paglampas sa tribulation ay ang mga late-stage Divine Traversing Realm martial artists. Mayroon pa ring ilang tao sa kanila na umaasang malalampasan ang kanilang kapigatian sa hinaharap. Lumapit sila upang sundin ang mga ritual, at nasaksihan nila ng malapitan ang kapangyarihan ng makalangit na kapigatian. Kahit papaano, magkakaroon din sila ng pamantayan sa kanilang mga puso. Kaya naman, ang paglampas ni Mateo sa tribulation sa pagkakataong ito ay halos nakaakit ng lahat ng powerhouses sa Endless World. Ang paglampas sa kapigatian ay hindi pa nagsisimula, at ang paligid ay siksikan na sa hindi mabilang na mga martial artists. Alam ni Mateo ang paggalang at pagnanais ng ibang martial artist sa makalangit na kapigatian. Hindi siya isang taong hindi makatwiran at hindi niya pinipigilan ang ganitong sitwasyon. Tay, inay, malapit na ang pagtawid ni Mateo sa kapigatian. Pagkatapos ng araw na ito, paghihiwalayin tayo ng dalawang mundo. Hindi magiging madali ang muling pagkikita. Ang mga gamot na ito ay inihanda ko para sa aking nakababatang kapatid. Inay, uminom ka ng isa araw-araw sa huling 3 buwan bago manganak. Hindi lamang nito masisiguro na ligtas at maayos ang batang kapatid, kundi lubos din itong kapakipakinabang sa kanyang hinaharap na paglilinang, sabi ni Mateo habang iniabot ang isang bote ng mga gamot sa kamay ni Henry. Sina Henry at Helena ay nasa kasagsagan ng kanilang buhay. Dati, dahil kailangan nilang alagaan si Mateo ng buong puso, wala silang oras para sa ibang mga bagay. Ilang panahon na ang nakalipas, sa ilalim ng panghihikayat ni Mateo, sa wakas ay nabuntis si Helena. Sa ganitong paraan, magkakaroon din ng makakasama ang kanyang mga magulang pagkatapos umakyat si Mateo sa trono. Matagal nang naramdaman ni Mateo ang pulso ni Helena. Babae ang buntis na ito. Kaya nga tinawag ni Mateo ang sanggol na hindi pa isinisilang bilang kanyang nakababatang kapatid. Natanggap ni Henry ang mga gamot ngunit nag-aalala pa rin siyang nagsalita, Mateo, mapanganib kung dadalhin mo silang lahat kay Laika para malampasan ang kapigatian. Paano kung mag-isip ka ulit ng kaunti? Nakangiting sabi ni Mateo, huwag kang mag-alala, ama. Alam na ni Mateo ang gagawin. Nagreklamo si Henry nang marinig niya iyon, isa ka ng walang kapantay na powerhouse ngayon. Natural lang na hindi ka mahigpit na kokontrolan ni ama. Pagkatapos mo lang umakyat sa Divine Realm, kailangan mo pa ring maging mas maingat sa lahat ng bagay.
Malamang, ang powerhouse ng Divine Realm na iyon ay kasing dami ng mga ulap. May mga bagay na hindi dapat gawin ng walang pag-aalinlangan at ayon sa gusto mo. Tumango si Mateo at sinabing, maraming salamat sa paalala ni Ama. Aalis na si Mateo. Hindi napigilan ni Henry ang pagninig ng marinig iyon. Basang-basa na ang mga mata niya, ewan ko kung kailan. Sa paggunita ng mga engkwentro nitong mga nakaraang taon, parang nananaginip pa rin si Henry. Ngunit ang kahangahangang binata na ito sa harap ng kanyang mga mata ay walang dod ang anak niya. Ang anak niya ang alamat ng buong Endless World. Lumutang pababa ang grupo ng mga tao ni Mateo, at nakarating sa gitna ng bisan. Sofia, Little Renden, Laika, maya-maya, kayong tatlo ay kailangang tumayo sa loob ng 30 talampakan na distansya sa paligid ko. Siguraduhin huwag kayong gagalaw ng mag-isa. Naiintindihan nyo ba? Seryosong utos ni Mateo. Tumango ang 3 tao nang marinig nila ang, oo. Humarap muli si Mateo kay White Light at nakangiting sinabi, White Light, natatakot ka ba? Matagal nang tapos ang paghahanda ng White Light. Nang marinig ang tanong ni Mateo, agad niyang sinabi, natakot ako. Kung gusto akong lipulin ng langit, sisirain ko ang langit. Isa lamang itong kasuklam-suklam na kapigatian sa langit. Hindi ako naniniwala na ako, ang ina po ng banal na halimaw na ito, ay hindi man lang makakalampas sa balakid na ito. Tumawa ng malakas si Mateo nang marinig iyon at sinabing, magaling. Ngayon, tayong magkakapatid ang magpapasigla sa langit na ito. Pagkatapos magsalita, isang guhit ng espadang chi ang tumaas mula sa antas ng lupa, at diretsyong sumulpot sa mga ulap. Kahit na daan-daang libong talampakan ang layo ng mga martial artist na iyon, pakiramdam pa rin nila ay mapang-api ang sword chi. Ugong. Tila naramdaman ng langit na ito ay pinupukaw. Sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin, at ang maitim na ulap ay natakpan ng makapal sa kalangitan sa itaas. Ako. Halos mabilaw ka na ako. Ito na ba talaga ang makalangit na kapigatian ng pag-akyat? Bakit pakiramdam ko ay ito na ang magiging apokalipsis? Halos agad na nabuo ang makalangit na kapighatyang ito. Kahit hindi pa ito bumababa, napakalakas nito hanggang sa makaramdam ang mga tao ng matinding pagkairita. Nakakatakot. Sa ganitong antas ng makalangit na kapigatian, kahit ang mga half-step boundless realms ay tiyak na mamamatay, di ba? Panginoong Mateo. Paano niya malalampasan ang kapigatian? Ang malakas na presyon sa kalangitan ay nagparamdam sa mga martial artist na ito ng isang apokaliptikong kalamidad. Hindi pa nila nakita noon na ang mga makalangit na kapigatian ay maaaring maging nakakatakot ng ganito katindi. Pumutok. Isang napakakapal na puting kidlat ang bumaba ng walang anumang senyales, na nagbigay sa lahat ng takot. Napaka-abnormal ng makalangit na kapighatyang ito. Hindi nito nabigyan ng oras silang lahat ni Mateo para maghanda. Ngunit, sa oras na ito, itinuro ng daliri ng espada ni Mateo. Isang guhit ng sword chi na mas malakas kaysa dati ang sumalungat sa momentum at sumulpot pataas, direktang bumangga sa makalangit na kapigatian. Kapigatian sa langit, Nalipol. Ang daliring ito ni Mateo ay parang tumutulo ng isang patak ng tubig sa isang palayok ng kumukulong mantika. Sumabog ng sabay-sabay. Mahigit 100 kidlat ang bumagsak ng mabangis at hindi makatwiran, nang hindi man lang nabibigyan ang mga tao ng kahit kaunting pagkakataon na makahinga ng maluwag. Nang makita ni Mateo ang sitwasyon, itinaas niya ang kanyang ulo sa langit at napasigaw, dumating sa tamang oras. Sandaling nag-cross ang sword chi, hiniwa ang buong espasyo sa mga piraso. Ang mahigit 100 kidlat na iyon, wala ni isa ang talagang nakalusot sa espadang chi ni Mateo. Ang mga martial artist na nanunood ng mga ritual ay nahuhumaling na sa panunood. Nakakagulat talaga ang eksenang iyon, malamang mahirap para sa kanila na makita itong muli sa buhay na ito. Ganyan kalakas na kidlat, kalimutan mo na ang mahigit 100 bolts, kahit isang bolt lang ang bumagsak, sapat na rin iyon para agad na mapatay ang lahat ng naroon. Pero sa harap ni Mateo, nagmukha silang napakaliit at mahina. Ilang dosenang kidlat pa ang umulan ng sabay-sabay. Gayunpaman, mas lalong naging mabangis ang sword chi ni Mateo. Hahaha. Kuya, ang lakas mo talaga. Ang galing. Humagalpak ng tawa si White Light nang makita ang eksenang ito.
Gayon din, walang ideya kung gaano nakatagal ang lumipas at hindi tiyak kung ilang makalangit na kapigatian ang bumuhos din. Tila naubos na rin ang mga ulap ng kapigatian sa kalangitan. Dahil natuklasan nito na kahit anong mangyari, hindi nito kayang basagin ang sword chi ni Mateo. Sa wakas, unti-unting naglaho ang makalangit na kapigatian. Sa sandaling iyon, isang maputlang dilaw na haligi ng liwanag ang bumaba mula sa kalangitan, direktang bumabalot sa grupo ni Mateo na may 5 miyembro sa loob. Pagkatapos noon, nakita nila ang grupo ni Mateo na binubuo ng 5 na dahan-daang bumangon, dumiretso sa mga ulap, at unti-unting naglaho sa kanilang paningin. Mag-ingat ka, Mateo. Nang makita ang eksenang ito, sumigaw sina Henry at Helena habang natatakpan ng luha ang kanilang mga mukha. 710. Ang malawak na banal na kaharian, walang hanggan at walang hangganan. Kahit na isa silang Divine King Boundary Powerhouse, hindi pa rin nila kayang makuha ang kumpletong larawan ng Divine Realm. Ang komposisyon ng espasyo rito ay lubos na matatag, at ang enerhiya ng asensya ay labis na sagana. Isa itong paraiso para linangin ng mga martial artist. Napakalawak ng teritoryo ng Divine Realm. Ang mga rehiyon na tinitirhan ng mga tao ay nahahati sa 1,000 rehiyon na may iba't ibang laki. At sa mga ito, ang hangganan ng pinakamaliit na teritoryo ay mas malaki rin kaysa sa 100,000 walang hanggang mundo. Sa makatuwid, sa Divine Realm, ang karamihan sa mga martial artist ay maaari lamang manatili sa isang rehiyon habang buhay. Masyadong malaki ang Divine Realm. Kaya naman, lahat ng uri ng puwersa ay magulo at masalimuot din. Ngunit sa banal na kaharian, mayroong kinikilalang 8 dakilang super banal na lupain sa lahat ng dako. Ang mga lugar na sakop ng 8 dakilang super banal na lupain ay sumasaklaw sa ilang pangunahing rehiyon. At ang mga may kwalipikasyon para maging isang super Holy Land, sa pinakamababa, ay kailangang magtaglay din ng mahigit 10 Divine King Realm powerhouses. Ang Divine King Realm ay hindi isang cultivation realm, ngunit ito ay isang uri ng pagtawag. Pagkatapos ng Boundless Realm, ang Upper 3 Realms ay ang Heaven Enlightenment Realm, Faceless Realm, at Tao Profound Realm. Ang tinatawag na Divine King Realm ay tumutukoy sa mga powerhouse ng 9th level Tao Profound Realm partikular na. Sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa ganoong hangganan, maaaring tunay na maging isang tugatog ng pag-iral ang isang tao sa banal na kaharian. At ang mga martial artist na nakarating sa Tao Profound Realm ay may mga kwalipikasyon upang magtatag ng isang banal na lupain sa Divine Realm na mamamahala sa isang rehiyon. Maliban na lang, napakalawak ng teritoryo ng Divine Realm. Kahit ang 8 dakilang super banal na lupain ay hindi kayang abutin ang bawat sulok ng Divine Realm. Halos kalahati ng teritoryo ng Divine Realm ang sakop ng 8 dakilang banal na lupain. Naroon pa rin ang kalahati ng teritoryo na may iba't ibang puwersang masalimuot na nagsasama-sama, na may walang humpay na labanan. Sa pagitan ng banal na lupain at banal na lupain, sa pagitan ng mga puwersa at puwersa, madalas ding sumiklab ang mga digmaan. Sa oras na ito, sa Ancient Opulent City, nasakop ng Crimson Afterglow Holy Land sa White Valiant Region, 2 lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng maayos na baluti ang kasalukuyang nag-uusap. Hey! Kakaiba talaga ngayon. Karaniwang walang gaanong aktibidad ang Ascension Pool sa isang buwan. Ngayon, may 3 batch na umaakyat ng sabay-sabay. Hindi ba't mabuti na marami? Tayong mga kapatid na ginagampanan ang mahirap at walang pakinabang na trabahong ito, binabantayan ang Ascension Pool araw-araw, wala tayong nakukuhang kahit kaunting benepisyo sa buong taon. Kung hindi kakaunti ang mga ascenders, tayong mga kapatid na lalaki ay mapipilitang mamuhay sa ere. Haha, tama ang sabi ni Kuya. Marami ang magagaling, marami ang magagaling. Itong grupo lang nakakaakyat lang ay puro mahihirap, wala silang kahit anong magandang gamit. Hay nako, gaano man kaliit ang lamok, karne rin yan. Mas mabuti na yan kaysa wala. Magkakaroon lang tayo ng ganitong kaliit na tagumpay sa buhay kung aasa lang tayo sa kaunting sweldong yan. Sa harap nila isang lawa na ang sukat ay 100 talampakan. Sa tabi ng swimming pool ay may isang plataporma. Nakatayo roon ang isang matandang lalaki at isang binata, 2 tao. Hindi maganda ang ekspresyon ng 2 tao. Malinaw na niloko at pinaghirapan na sila ng 2 mukhang sundalong nasa katanghaliang gulang.
Sa sandaling iyon, unti-unting lumiwanag ang liwanag sa loob ng Ascension Pool. Hindi nagtagal, nawala ang liwanag. Dalawang figure ang lumitaw sa harap ng lahat. Haha, ang lugar na ito ay ang Divine Realm. Talagang kahanga-hanga. Ang enerhiya ng Asensya dito ay masyadong mayaman. Ako na nag-cultivate dito, ang bilis ay hindi bababa sa 5 beses kaysa sa Endless World. Sa sandaling lumitaw ang isang marangal at mukhang malakas na binata, sinabi niya ang mga salitang iyon ng may pananibik na hitsura. Ang marangal at mukhang malakas na binata na ito ay natural na puting liwanag na umakyat mula sa walang hanggang mundo. At ang isa pang tao ay natural na si Mateo. Kakatatag lang ng katawan ni White Light, at naramdaman na niya na ang mayamang enerhiya ng Asensya ay halos tatarak sa kanyang katawan. Halos lahat ng butas sa kanyang katawan ay bumukas. Ang ganitong uri ng sensasyon ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na ginhawa. Yee! Kuya! Tumingin si White Light sa paligid ng may kagalakan. Nang makitang walang reaksyon si Mateo, hindi niya napigil ang lumingon. Sa ganitong tingin, hindi napigilan ni White Light na mapatalon sa takot. Lumabas na si Mateo sa Ascension Pool dahil alam na niya kung kailan at nagsimulang magnilay-nilay sa isang tabi. Nagpalitan ng tingin ang dalawang nasa katanghaliang gulang na iyon. Medyo gulat na gulat sila sa kanilang mga puso. Kung titingnan mo ito, binatang ito na kakaakyat lang ay talagang makakalusot agad. Hey! Ang batang ito, nakakatuwa. Jackie, matagal na nating binabantayan ang Ascension Pool, di ba? Ito pa rin ang unang pagkakataon na nakakita ng isang martial artist ng lower realms na kakaakyat lang ng direkta sa cultivation realms. Sabi ng sundalo na medyo mas matanda sa kanya. Oo, pambihirang pangyayari talaga ito. Ang batang ito ay first level divine traversing pa lamang. Malamang ay umakyat siya mula sa isang maliit na mundo, hindi ba? Pero ang pagtawid pagkatapos umakyat, ano ang problema? May naguguluhan na ekspresyon sa mukha ni Jackie. Sa totoo lang, hindi rin naman sila masisisi kung bakit sila nagulat. Talagang masyadong kakaiba si Mateo. Sa ibang mga martial artist na paakyat sa Divine Realm, halos lahat sila ay nalagpasan na ang isang malaking hadlang. Imposibleng pumili na makalusot pagkatapos makarating sa Divine Realm. Pero iba si Mateo sa iba. Hindi pa naaabot ng kanyang cultivation realm ang hangganan ng Endless World. Malayo pa ang mararating niya. Ang pag-akyat ni Mateo ay ang pagkukusa niyang maglabas ng enerhiyang lampas sa limitasyon ng walang hanggang mundo, na siyang nagpasimula ng makalangit na kapigatian mula roon. Usap-usapan nga, ang ganitong klaseng pamamaraan, tanging isang kakatwang tulad ni Mateo ang nang-ahas na gawin ito. Ang ibang taong gumagawa nito ay hindi naiiba sa pagsusumamo ng kamatayan. Dahil may kakayahang magdulot ng makalangit na kapigatian, kailangan ding magkaroon ng kakayahang malampasan ang makalangit na kapigatian. Sa nakalipas na kalahating taon, hindi nagkusa si Mateo na mag-cultivate. Ngunit ang kanyang heart realm ay tumaas ng husto ng hindi namamalayan. Ang kanyang cultivation realm ay nakarating din sa tugatog ng first level divine traversing ng hindi namamalayan. Ang paglusot sa oras na ito ay naaapektuhan ng makapal na enerhiya ng asensya ng Divine Realm. Para itong tubig na umaapaw ng mag-isa kapag puno na ito. Ang proseso ng tagumpay ay hindi nagtagal. Ang masaganang enerhiya ng asensya ng Divine Realm ay nagbigay daan sa kanya upang mabilis na malampasan ang hadlang ng second level divine traversing. Dahan daw ang iminulat ni Mateo ang dalawang mata. Doon niya lamang muling sinuri ang Divine Realm. Sa sandaling ito, medyo nababagabag din ang puso ni Mateo. Matapos muling magkatawang tao, si Mateo ay nagmula sa isang maliit na Essence Tree Realm, nagkultibo hanggang sa umakyat siya sa Divine Realm. Nakaranas siya ng hindi mabilang na paghihirap at panganib sa pamamagitan nito. Kaiba sa kaiginhawahan at kaiginhawahan ng nakaraang buhay, ang kanyang landas ng pag-angat sa buhay na ito ay puno ng pagpatay at kaguluhan. May ilang beses pang ang nahulog siya sa isang desperadong sitwasyon, pero nalagpasan niya lahat ng iyon. Ngayong umakyat na siya sa banal na kaharian, ang kanyang landas ng paghihiganti ay unti-unting tumatahak din ng napakatatag. Ang pamilyar na pag-alo ng enerhiya ng asensya, ang pamilyar na komposisyon ng kalawakan, ito pa rin ang banal na kaharian. Ngayon lang muling nakarating si Mateo sa Divine Realm, ibang-iba na ang kanyang mental na kalagayan. Nako, huwag ka nang tumingin. Tinatrato mo ba kaming magkakapatid na parang hangin?
Nakita ni Jackie na tapos na si Mateo sa pagwawala, ngunit naiinis na sinabi niya. Naputol ang pag-iisip ni Mateo ni Jackie, ngunit nakangiti niyang sinabi, ano kaya ang payo ng kapatid na ito? Kapatid. Hey, bata. Kailangan mong tawagan ang kamahalan. Isang batang kakaakyat lang. Talagang walang kamalayan sa kalawakan ng langit at lupa. Malamig na sabi ni Jackie nang may malamig na ngisi. Kamahalan. Ang iyong iginagalang na sarili ay isa lamang first-level boundless realm martial artist. Kaya mo bang tuparin ang dalawang salitang ito ni kamahalan? Hindi napigilan ni Mateo ang pagtawa habang sinasabi niya ito. Isang unang antas na walang hangganang kaharian lamang. Hehe, ang yabang naman. Ang mga punk na umakyat pataas ay talagang mas walang alam sa kalawakan ng langit at lupa. Pumunta ka at tanungin ang dalawang iyon doon kung handa ba silang masunaring tawagin akong kamahalan o hindi. Tila matagal nang nasasanay si Jackie sa ugali ni Mateo, sabay ngiti ng malamig. Nang sandaling marinig ng isang matanda, isang binata, dalawang tao ang mga salitang ito, ang kanilang mga ekspresyon ay dahil pangit. Nasermonan na sila bago pa man ito. Bukod pa rito, ang mga kayamanan sa kanilang katawan ay nasamsam din ng marami. Nang marinig ang tanong ni Jackie, walang nagawa ang binata kundi tumango. Sabi niya, kapatid na ito, dapat mong alisin ang kaiabangan ng mga lower realms. Ang lugar na ito. Hindi ito angkop. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.